Mr. Silent Channel. Kabanata 821 hanggang 830. Mga lihim na ukit. Okay. Marahil nadama ni Ji Zining na medyo hindi makatwiran na hilingin sa mga surot na ito na kainin ang lahat ng pagkain dito, pagkatapos ay papakainin ko sila sa ibang lugar, kung hindi ay magugutom din sila, at mahirap silang kontrolin kapag sila ay talagang nagugutom. Walang problema iyan. Inilabas ni Hong Dali ang mundo ng buong mundo at itinuro ang malaking inahing manok na nasa ibabaw nito, maliban sa lugar na ito, huwag kumaagad sa kahit ano paman. Hindi naman ito ang lugar natin. Gusto ko lang subukan ang kanilang mga ngipin. Walang paraan, masyadong malaki ang teritoryo, kaya kailangan mong maging mas kusa. Malamang iiyak ang mga pinuno ng ibang bansa kapag narinig nila ito. Kaya ang mga Zerg na iyon ay lumipad sa malayo. Yaong mga kaibig-ibig na hayop, mangyaring patawarin ang iyong kapatid na si Dali, ang koponan ay masyadong malaki para mamuno. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa dulo ng field. Ang Mount Tai ay matatagpuan sa gitna ng Taien City, Dongshan Province. Ang pangunahing rurok, ang Yuhuangding, ay 1,545 metro sa ibabaw ng antas ng dagat. Ito ay marilag at kilala bilang, ang una sa 5 bundok, at ang unang bundok sa mundo. Mula nang itago ni Qin Shi Huang ang bundok Tai, ang mga emperador ng lahat ng mga dinastiya ay nagpatuloy sa pag-enshrine at pag-aalay ng mga sakripisyo sa bundok Tai. Nagtayo rin sila ng mga templo at estatwa ng mga Diyos at inukit ang mga inskripsyong bato sa Mount Tai. Ang tanawin ng Mount Tai ay sikat sa kagandahan nito. Ang magkakapatong na mga bundok, ang makapal na hugis, ang background ng mga pine at boulder, at ang mga pagbabago sa mga ulap at usok ay ginagawa itong parehong marilag at maliwanag, at tahimik at misteryoso. Sa oras na ito, hawak ni Hong Dali si Zhang Yi sa kanyang kaliwang kamay at si Tang Moxon sa kanyang kanang kamay, kasunod sina Li Nianwei at Lin Chuyin. Si Jiang Chenzo-yin Shenzongfeng Wuan ay talagang handa ng ma-enshrine sa Mount Tai. Malamang na gusto niyang igawad ang titulo ng Galaxy No. Isa para sa kanyang sarili. Ang pamagat ng alibughang anak, na iniisip ito sa ganitong paraan, ay napakaganda. Napakunot-nuo ang Queen of Blades na si Ji Zining nang tumingin siya sa likuran, na gustong ihampas ang show of bastard na ito. Habang papalayo siya, galit niyang sinabi, ibang-iba ka sa pamilya ko. Ano ang mga ikaw ginagawa sa lahat ng mga bote ng langis na ito? Ako ay isang aliberga. Nakakita ka na ba ng alibughang lumalabas mag-isa? Walang paraan, nagkibit balikat si Hong Dali, bilang isang taong nagmamalasakit sa mukha na tulad nito, kailangan kong magkaroon ng ilang estilo, tama ba? Gaano ka-boring ito kung 2 tao lang? Sa pagkakataong ito, tumuro si Tang Moxon sa harap at sumigaw, Dali, tingnan mo, maraming pera ang itinapon sa lupa sa harap mo, higit sa 100 bundle. Ang lugar kung saan sila nakarating ay direkta sa tuktok ng Mount Taze Jade Emperor. Napakalamig noon. Tiningnan ni Hong Dali ang mga daang yuan na perang papel at maingat na binilang ang 15 bundle. Bigla siyang naging malungkot, sino ang nagtapon ng pera? Sino ang nagpapanggap ka? Sino ang hindi kusa? Papatayin mo ba siya? Ito ay pera, bulong ni Tang Moxon, bakit hindi mo ito kunin? Hong! Napasinghot si Dali, Li Yang, maglagay ng 2 pang bundle. Okay. Nagmamadaling lumapit si Li Yang. Pagkatapos ay napahiya siya, Young Master, wala akong dalang pera, pagkabalik mula sa Galaxy Alliance Center, na may RMB pa rin sa kanila. Oh, tumingin si Hong Dali sa paligid, pagkatapos ay tumingin sa Space Watch, kalimutan mo na ito. Okay, maglagay ka lang ng 2 bato, nakakahiya. Kaya't ang 2 pinakamataas na kalidad na hiyas ng enerhiya na may 50% pagtaas sa enerhiya ay inilabas. Iyon ay napakataas na kalidad ng mga bato na may 50% pagtaas sa enerhiya. Maging ang Queen of Blades na si Ji Zining ay tumalon. Anong ginagawa ng Hong Dali na ito? Nabuhay siya sa loob ng 300 taon nang hindi nakatagpo ng 2 napakataas na kalidad na hiyas. Paano na lang sila itatapon ng lalaking ito ng ganito? Bastos ka. Isang flash ng electric light ang kumislap sa kanyang mga daliri, at kinuha ni Ji Zining ang 2 hiyas ng direkta mula sa hangin. Napakaganda ng ginawa niyang palusot, alam ba ng mga magulang mo na masyado kang nag-aaksaya? Sa palagay ko ay hindi mo na kaya. Iginagalang mo ba ako? Pagkatapos ay may sinabi si Hong Dali at agad na nanlumo si Ji Zining, napakababa ng klase ng bagay na ito kaya nahihiya akong alisin ito. Sa katunayan, mayroon akong mas mahusay, ngunit kapatid na Zining, ikaw kung gusto mo, itago mo lang muna. Mas maganda ba ito kaysa sa Super Best na may 50% increase sa energy? Agad na nabalisa si Ji Zining at iniunat ang kanyang kamay, dalhin mo. Wala tayo nito ngayon. Umiling si Hong Dali, kailangan kong maghanap ng magagandang materyales para dyan. Bakit hindi ka muna maghintay? Makukuha ko ito sa hinaharap. Okay lang bang ibigay ito sa iyo bilang regalo sa pagpupulong? Kung may magsasabi niyan, tiyak na babaliin ni Ji Zining ang kanyang mga paa at ipapakain sa mga uod. Ngunit si Hong Dali ay masyadong kusang loob ang paghagis ng pinakamahusay na mga bato sa kalooban ay malamang na hindi walang kaparirikan.
Agad niyang ipinahayag ang kanyang kasiyahan kay Hongdali, kung titingnan mo ako ng kaunti, maghihintay lang ako. Walang problema, talagang walang problema. Mabangis na tumanggo si Hongdali. Sa oras na ito, medyo mataas ang kanilang posisyon at malayo ang kanilang nakikita. Hindi ba't may kasabihan na ganito, umakyat sa bundok tayo at ang mundo ay magiging maliit, kaya ang iyong larangan ng paningin ay magiging napakalawak. Si Zhang Yi, na nasa mabuting kalooban, ay tumuro sa malayo at sumigaw, dali, tingnan mo dali, may mga salita sa malaking bato doon. Nasaan na? Mabilis na tumingin si Hongdali at mabilis na nakakita, mabangis. Tumanggo tango, totoo, may mga salita talaga. Hay nako, kung sino man ang makakaukit ng mga salitang ito dito ay dapat na dalubhasa. Hindi ko alam kung paano ito naukit, kaya kumuha ng kamera at kumuha ng litrato. This is not a tourist trip, may kasabihan na ganito, matulog kapag sumakay ka, umihi kapag inihinto mo ang sasakyan, at kumuha ng litrato kapag bumaba ka ng kotse, para hindi mo maskip ang photo-taking part. Ngunit habang kumukuha sila ng mga larawan dito, si Ji Zining, Feng Wuan, Yin Tianzang, Jiang Chenzo at iba pang galactic noble ay talagang nabigla. Sinabi ni Yin Tianzang, ang mga salitang iyon ay, Feng Wuan, mukhang pamilyar ang mga ito. Jiang Chenzo, parang nakita ko na sila dati. Ji Zining, huwag kang magtaka, iyon ang mga salita ng Beta Star. Sabay-sabay na nagulat ang lahat. Ha, oo, ito ang mga salita ng Beta Star. Ito ay maraming impormasyon. Ang mga salita ng Beta Star ay talagang lumitaw sa Mount Tai. Pagkatapos ay sundin ang clue na ito upang maisip na mayroong mga maharlikang galactic na nanatili sa mundo. Napakalakas pa rin ang mga maharlikang galactic na iyon. Ang unang mandirigma ng Eastern Galaxy, ang Invincible Mo Chanji ng East. Diyos ko! Nanlaki ang mga mata ni Hongdali at ng iba, iyan kaya ang mga salitang binitawan ng senior na si Mo Chanji, tama ba? Mo Chanji. Nagulat din si Ji Zining. Paanong hindi niya malalaman ang alamat ni Mo Chanji? Kaya lang noong siya ay dumating, ang mundo ay nasa sinaunang lipunan pa rin at ang impormasyon ay lubhang kulang sa pagunlad, kaya wala siyang alam tungkol kay Mo Chanji. Ngunit ngayong alam na niya ito, mabilis niyang tiningnan ng mabuti ang nakasulat sa dingding ng bundok, at isinalin ito para sa lahat habang nagbabasa. Ang lihim na aklat ng madilim na enerhiya, na kilala bilang ang pinakakahanga-hangang aklat sa universo, ay kailangan ng mga mandirigma at mga gumagamit ng kakayahan upang labanan ang mga kaaway. Umaasa sa sikretong aklat ng madilim na enerhiya upang palakasin ang aking sarili. Gayunpaman, hindi ako naniniwala sa kasamaan. Naupo ako sa tuktok ng Mount Tai sa loob ng 7 o 49 na araw at napagtanto ang hanay ng martial arts na ito. Pinangalanan ko itong Fierce Light Xingxielu. Ang kasanayan sa kasanayang ito ay hindi dapat mas mahina kaysa sa mga may matataas na kakayahan, at sinumang malakas na tao ay madaling talunin ito. Ang batayan nito, kasanayan, ay ang unang kabanata ng Secret Code of Dark Energy. Kailangan mong ma-master ang Dark Energy para ma-practice mo ito. Sa sandaling lumabas ako, sa wakas ay matatalo ko na si Duan Zuan. Gayunpaman, nilinlang ng tadhana ang mga tao, at hindi na ako makakaalis sa lugar na ito. Umaasa ako na ang mga susunod sa akin ay magagamit ang lihim na pamamaraang ito upang makapasok sa universo at maisulong ang aking martial arts. Nasa ibaba ang tiyak na paraan ng pagsasanay ng Fierce Light Xingxielu. Para sabihing isinulat ni Mo Chanji ang mga bagay na ito, karamihan sa mga tao ay talagang hindi nakikilala ang mga ito. Maliban na lang kung may mga totoong galactic nobles na pupunta dito, natatakot ako na baka makilala nila sila. Kung gayon kailangan mong maging maswerte sinong mag-aakala na mayroon talagang mga tala sa isang bundok. Mga high-end na martial arts secrets. Ang record of Fierce Light and Green Clouds ay nagtala na siya ay kasing laki ng 3 pulgada ng bato, at tila siya ay pinit ng palakol. Gayunpaman, si Feng Wuan na naruroon ay isang may kakayahang tao. Pinaandar niya si Gale Wind para dumiretso sa panunood, at hindi nagtagal ay bumulalas. Talagang pinunasan ito ng palad ko sa batong ito. Nakakamangha. Ang mga bato ng Mount Tai ay nalantad sa hangin at ulan sa milyon-milyong at 10-10 milyong taon. Gaano sila kahirap? Ngunit nagawang burahin ni Mo Chanji ang napakaraming sulat kamay dito gamit lamang ang kanyang palad, at halatang walang palatandaan ng kahinaan mula simula hanggang wakas. Nakakakilabot. Alam mo, makikita sa loob ng tubo na umabot sa ganoong level ang kanyang lakas na kung talagang lalaban siya sa isang ability user o isang insect knight, tiyak na hindi siya magiging kalahating mahina. Kung kaya niyang pagsamahin muli ang Soul Stone, gaano kataas ang kanyang lakas? Sa pagtingin sa mga salita sa dingding na bato, namangha si Feng Wuan at iba pang mga maharlikang galactic. Sinabi ni Feng Wuan, nakakatakot na mga galaw. Kung maisasanay ko ang mga galaw na ito, ang aking lakas ay madodoble. Sabi ni Yin Tianzang. Ito ay isang magandang bagay, dapat itong alisin. Bamulong si Jiang Chenzo, paglalambot, paglaslas, matigas, martial arts step, strike, at thrust. Napakasimpleng pangalan, ngunit mayroon itong napakalakas na kapangyarihan. Senior Mo Chanji, siya talaga ang numero 1 henyo sa ating East Galaxy.
Tinapik-tapik ni Ji Zining ang balikat ni Dali. Good boy, hinahangaan kita ng kaunti ngayon kung hindi mo sinabi na huwag silang basta-basta kumain, natatakot akong pumasok na ito sa tiyan nila, pero okay lang, okay. Bagamat siya ang reyna ng mga blades, siya rin ay isang galactic noble kung tutuusin. Kahit na malalim ang kanyang puot, si Mo Chanji lang ang hinahangaan niya. Masayang-masaya rin si Ji Zining ngayong nakikita na niya ang Chanji Legacy, na iniwan ni Mo Chanji kung tutuusin, nananatili pa rin niya ang karunungan ng tao. Galing. Napatulala si Hong Dali sa sorpresa at mabilis na sumigaw sa lahat, dapat isulat ito ng lahat ng mabilis at magsanay nito mamaya. Nakakalungkot na hindi matuto ng ganoong mataas na antas kung fu. Sinabi ni Ji Zining sa isang tabi, hindi mo ito ginagawa. Ako ay alibughang, Hong Dali sniffed, hindi ako gagawa ng anumang bagay ng madali. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na nagsabi na ako ay isang aliburga. Ngumuso si Ji Zining, ayokong umunlad. Damn it, bakit kami, Xiaoyi, tulad mo, ay isang talunan. Matapos marinig ang mga salita ni Ji Zining, mapagpa siyang nagtanong si Hong Dali ng isang napakaklasikong tanong, kailangan mo ba ng dahilan para mahalin ang isang tao? Smooth talk. Hindi nagkaimik si Ji Zining at tumalikod. Noon lang ay nakita niya si Tang Moxon na nakahawak sa braso ni Hong Dali at malamig na sumangot, ikaw, babae, halika rito. Ah, ako. Takot na itinuro ni Tang Moxon ang kanyang maliit na ilong at nagtanong sa mahinang boses, Sister Zining, may kinalaman ka ba sa akin? Kabanata 822 Nabiguang Fusion. Oo naman. Tiningnan ni Ji Zining si Tang Moxon pataas at pababa at nagtanong, ano ang relasyon mo sa bastard na ito? Bago pa makapagsalita si Tang Moxon, mabilis na inayos ni Hong Dali ang mga bagay-bagay, siya ang aking nobya, hehe, kapatid na si Zining. Wala pa akong oras para sabihin ito sa iyo. Sinabi niya ito, ngunit nakatago ang kanyang katawan sa harap ni Tang Moxon. Pagkatapos ng lahat, bagamat medyo pala kaibigan si Ji Zining sa lahat, siya pa rin ang Queen of Blades, at isang Queen of Blades na namatay ang asawa. Ang kanyang mga pagbabago sa mood ay hindi makontrol ng sentido komun, at kailangan niyang protektahan si Tang Moxon. Oh, fiancé. Ngumisi si Ji Zining, biglang itinaas ang kanyang kamay, at kumislap ang electric light sa kanyang mga daliri, patayin mo siya, at hindi ka magkakaroon ng mapapangasawa. Sa ganitong paraan, kami, Xiaoyi, ang magiging asawa mo. Ha. Sabi niya. Ginawa niya talaga. Bilang reyna ng mga blades, hindi kasiya siya ang mga galaw ni Ji Zining. Ang palad na nababalot ng electric light ay umabot sa dibdib ni Tang Moxon halos sa isang kisap mata. Holy shit, away talaga yan. Laking gulat ni Hong Dali na wala na siyang pakialam sa kahit ano pa man at diretsyong tumayo sa harap ni Tang Moxon. Sa isang putok, ang buong katawan ni Hong Dali ay pinalipad pataas, at natama niya si Tang Moxon, dahilan para gamulong silang dalawa sa isang bola. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Hong Dali ay makapangyarihan. Bagamat siya ay nadisgrasya sa pagkakataong ito, hindi siya nasugatan ang katawan ni Tang Moxon ay malambot at malata. Oo naman, ang mga babae ay gawa sa tubig. Ang maliliit na suso na ito. Protektahan ang young master at ang binibini. Nang makita ito, agad silang kumilos. Walang magawa ang mga gangster, at pinrotektahan nilang lahat sina Hong Dali at Tang Moxon. Ang bihira ay ang pag-ibig at katarungan. Nagtagumpay si Ji Zining sa isang suntok at hindi siya hinabol. Sa halip, medyo nasiyahan siya sa pagganap ni Hong Dali, sinundan ka ni Xiaoyi, ngunit hindi ako natatakot na mabuli. Dam, pwede mo ba akong bigyan ng sign bago ka kumilos sa susunod? Kung na-late lang tayo ng isang segundo, malaki na ang problema natin, alam mo ba? Tiyak. Hindi ko alam kung nagkaproblema si Hong Dali makalipas ang ilang segundo, ngunit hindi na maliit ang problema ngayon. Tatay. Nang makitang binugbog si Hong Dali, si Xiao Baiheko, na nanatili sa Thunder Angel, ay sumuko. Napakalapit na niya kay Hong Dali, ngunit walang umasa sa gawin ni Ji Zining. Ang natulala na kung Fu Xiao Baiheko ay talagang lumipad palabas ng Thunder Angel at sumugod kay Ji Zining, ang lakas ng loob mong saktan ang tatay ko, masama kang tao. Hindi. Ang huling trumpeta, ikaw na munting bastard, sino ang nagturo sa iyo na maging napakapusok? Ngunit siya ay isang mabuting anak at alam kung paano protektahan ang kanyang ama. Bagamat medyo galit siya, hindi makayanan ni Hong Dali na sisihin si Xiao Baiheko kung si Hong Wigyu ay binugbog, malamang na mas impulsive siya kaysa kay Xiao Baiheko. Ngunit orihinal. Ang mga bagay ay medyo simple, ngunit ang problema ay napakaraming tao dito ang Golden Emperor Gu ay naruroon. Sa sandaling lumabas si Xiao Baiheko, naramdaman din niya ito, lumingon, at mula sa napakalaking sungay nito, ito ay isang sinag. Direkta itong kumikinang sa Xiao Baiheko. Damn it, nakalimutan ko ang tungkol dito. Tay, natatakot ako. Si Xiao Baiheko ay pilit na nakipaglaban sa liwanag. Ayaw niyang iwan si Hong Dali, kahit na ang pagsasama kay Emperor Gu ay talagang magpapalakas sa kanya, hindi niya gagawin. Hindi. Laking gulat ni Hong Dali sa sandaling ito kaya sumugod siya at hinawakan si Ji Zining, ibaba mo ang anak ko. Huwag mong hawakan ang anak ko. Humph.
Sa sandaling marating niya ang kulog at kidlat, ang katawan ni Ji Zining ay dahan-daang umangat sa langit, at ang kanyang katawan ay tumaas ng pataas at mas mataas, ang mga Ji ng iyong anak ay angkop para sa pagsasanib sa mga Ji ng Emperor Gu. Pagdating ng panahon, maaari siyang maging pinakamalakas na Starry Sky Knight. Kaya niyang gumala sa buong universo at mabituan na kalangitan. Tulad nito ang mga magagandang bagay ay tumatawa ka sa iba. Nang sabihin niya ito, lahat ay natigilan. Ang pinakamalakas na Star Knight. Ang buong universo ay bukas sa kanya. Ang pinakamahalaga ay anak siya ni Hong Dali. Hindi kaya napakalakas at nakakatakot ang background ng lalaking ito. Holy shit, so good. Natigilan din si Hong Dali. Sa totoo lang, kung talagang magiging ganoon kalakas si Xiao Baiheko. Ito ay isang magandang bagay, ngunit si Hong Dali ay nag-isip ng mas komprehensibo. Mabilis siyang nagtanong, Sister Zining, kung pagsasamahin ko ang mga Jin ng Emperor Gu, mawawalan ba ng malay ang aking maliit na Baiheko? Maaari pa ba siyang magpakasal at magkaanak? Mamamatay ba siya? Ito ay napakahalaga. Ang tanong, bagamat si Xiao Baiheko ay hindi biolohikal na anak ni Hong Dali, siya, bilang ama, ay natural na kailangang magtanong tungkol sa kinabukasan ng bata. Ang rate ng tagumpay ay 30% lamang. Ang boses ni Ji Zining ay nagparamdam kay Hong Dali na parang nahulog siya sa isang kuwebo ng yelo, ngunit sa palagay ko ito ay talagang sulit na subukan. Damn! Subukan mo ang kapatid mo. Mayroon lamang 100%. Ang pagkakataon ng tagumpay ay 30, kaya bakit hindi subukan ang iyong kapatid na babae? Direktang sumumpa si Hong Dali, ikaw matandang babae, ibalik mo sa akin ang anak ko. Ayaw ng anak ko na ipagsapalaran ang buhay niya. Sumayaw din si Xiao Baiheko sa langit, tatay. Natatakot ako. Ayokong iwan ka. Hahaha, huli na para magsabi ng kahit ano ngayon. Tumawa si Ji Zining, sa pagkakataong ito, dinala ko ang napakaraming tao dito para lang makipag-chat sa iyo. Sumuko ka, kapag lumabas na ang sinag ni Emperor Gu, matatapos na ang lahat. Hindi na mababawi. Paano kung gusto mong lumaban? Matatalo mo ba ang 6 na bilyong tao ng aking tribo? Itinuro ni Hong Dali si Ji Zining at sumigaw, nakikipag-away ako sa iyo. Nang makitang aaksyon na siya, nagsimulang mag-ingat ang lahat. Nag-walk out din si Lucifer kay Thunder Angel. Tumayo siya kasama si Feng Wuan, tumingin kay Hong Dali, at nagsabi, Young Master, paano kung mayroon tayong isa pang buhawi? Ano pang hinihintay mo? Tumingin si Hong Dali kay Xiao Baiheko na palapit ng palapit sa Emperor Gu, at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, Fuck him, that's my son, my son. Hindi kita mapoprotektahan. Napakatanga ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang magaspang na boses ang biglang nagmula sa langit, Gulalala, ang gintong emperador na si Gu ay talagang lumitaw dito. Hindi madali. Ang lahat ay tumingala at nakita na ito ay isang malaking mothership na halos 10 kilometro ang haba. Sa busog ng mothership, nakatayo doon ang isang higanteng may puting balbas na mga 50 o 60 taong gulang. Siya ay kahanga-hanga. Dumating na si Uncle Gate. Tatay. Dumating ang Whitebeard Gate sa oras na ito, at hindi iyon mas mabuti. Hinawakan ni Hong Dali ang isang communicator at sumigaw ng malakas, Tatay, ang anak ko at ang apo mo ay aagawin. Oh! Tiningnan ni Uncle Gate ang Emperor Gu na nasa harapan niya at nakangiting sinabi, hindi ko pa narinig ang paglitaw ni Emperor Gu sa loob ng maraming taon. Ang huling pagkakataong lumitaw, ito ay naitala sa mga dokumento mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas, tama. Anak, nasa langit ba ito? Anak mo. Apo ko ba yan? May kikiisa ang apo ko sa Emperor Gu. Oo, nag-aalalang sabi ni Hong Dali, Tatay, ano ang magagawa mo? Napatingin ang lahat kay Bai sa pagkakataong ito. Bearded Gate, ngunit ang White-Bearded Gate ay sumagot, at lahat ay bumagsak, hindi talaga. Holy shit! Ang balisang mga palad ni Hong Dali ay natatakpan ng malamig na pawis, Itay, ang taong ito ay nakikipag-usap sa aking anak. Ang pagsasanib ay may 30% lamang na posibilidad na magtagumpay. Kung mabaigo ito, ang aking anak at ang iyong apo ay patay na. Wala na tayong magagawa. Huminto ang mothership at tumalon si Gate. Ang kanyang malaking katawan ay direktang nahulog mula sa 1,000 metrong taas. Sa sandaling tumama ito sa lupa, kahit na ang pinakamalakas na tao ay magiging isang pulp. Bilang resulta, ang Gate ay umindayog ng 2 beses sa hangin, at ang hangin ay nabasag. Pagkatapos ay naapakan na lamang niya ang mga pira-pirasong hangin at bumagsak sa lupa. Ang buong proseso ay isang maliit na pahayag at sobrang shock. Si Emperor Gu ay isa sa mga pinaka-advanced na bloodline sa universo, at hindi tayo tugma para sa kanya. Tumingin si Gate kay Xiao Baiheko sa hangin, at walang magawang sinabi, mukhang huli na ang lahat. Kung dumating ako ng mas maaga, mas mabuti sana ako. Gusto ko lang. Para sabihin sa iyo ang tungkol kay Emperor Gu. Wala na tayong magagawa, kung tutuusin, sinong mag-aakalang lilito ang Emperador Gu dito? Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Si Hong Dali ay tumatakbong balisa. Sa orihinal, kung nais ni Emperor Gu na makipag-ugnay kay Xiao Baiheko, tiyak na ituturing itong likha ni Xiao Baiheko. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa mga pinaka-advanced na nilalang sa universo.
Ayon kay Ji Zinying, pagkatapos ng pagsasanib ng genie na Xiaobai Heko at Emperor Gu, halos maaari mong paglaruan ang universo na parang sarili mong bakuran. Ngunit ang problema ay ang posibilidad ng tagumpay ay masyadong mababa. Si Hong Dali ay talagang hindi nangangahas na tumaya sa 30% na pagkakataon. Ang swerte niya, pero ang tanong paano kung malas siya sa pagkakataong ito? Pagkatapos ng lahat, ang bida ay si Xiaobai Heko at hindi siya. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Xiaobai Heko, at ang kanilang mga puso ay napataas. Ang pagsasanib kay Emperor Gu ay hindi ganoon kadali, mayroon lamang 30% na pagkakataong magtagumpay. Not to mention only 30%, kahit 30% lang ang chance na mabaigo, hindi maglalakas loob na tumaya si Hong Dali. Buhay ng tao yan, o buhay ng sarili niyang anak, sinong nang ahas gumawa ng mali. Ngunit ngayong sinabi ni Father Gate na wala na siyang magagawa, hindi nang ahas si Hong Dali na kumilos ng padalos-dalos. Gusto niyang subukan ito, ngunit kung may nangyari at direktang namatay si Xiaobai Heko, huli na para pagsisihan ito. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Ikinuyong ng mahigpit ni Hong Dali ang kanyang kamao, dapat kang magtagumpay, dapat kang magtagumpay. Pagpalain ka ng Diyos, ang iyong lakas ay magbubunga ng mga himala. Ngunit sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Si Xiaobai Heko sa langit, ang bone armor na armado sa buong katawan niya ay nagsimulang mahulog. Hindi. Naging seryoso si Ji Zinying sa pagkakataong ito, mabuti ang genetic fusion, ngunit ang lakas ng pag-iisip ng munting bastard na ito ay masyadong mahina para ipagpatuloy ang pagsasanib. Mamamatay siya kapag ginawa niya ito. Damn it! Hindi talaga gumana. Anak! Si Hong Dali ay sumigaw sa itaas ng kanyang mga baga, halika. Subukan mong hawakan ito, mamamatay ka kapag nagpatuloy ka sa ganito. Tatay! Napasigaw si Xiaobai Heko, nakakatakot, natatakot ako. Ayokong sumanib sa kanya, hindi. Tatay, ayaw kitang iwan. Chapter 823 May calculator ka ba? Oh shit! Si Hong Dali ay karaniwang walang puso, ngunit tiyak na hindi siya hanggal. Sa isang iglap lang, nalaman niya kung bakit natatakot si Xiaobai Heko ang Emperor Gu na ito ay nilikha lamang sa pamamagitan ng pagpatay, at ito ay 5,000 isa sa mga pinaka-advanced na nilalang sa universo na nag-evolve mula sa libu-libong kakaibang species sa pamamagitan ng cannibalism, kahit na mas advanced na mga nilalang kaysa Qingluan at Qinglong. Gaano katikot ang nakamamatay na aura nito? Gaano man kabagay ang mga gene at gaano kabilas si Xiaobai Heko, 3 o 4 na taong gulang pa lang siyang bata. Paano niya ito matitiis? Sa sandaling ito, si Hong Dali ay nakaramdam ng panginginig sa buong katawan at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, ikaw bastard, ibalik ang aking anak. Ayaw niyang sumanib sa iyo. Huli na. Walang magawang umiling si Ji Zinying, sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Kapag nagsimula na ang pagsasanib, hindi na ito mapipigilan. Ang white-bearded gate ay nakamasid habang ang bone armor sa buong Xiaobai Heko ay patuloy na nahuhulog, at pagkatapos itong mahulog, ang makintab na golden bone armor ay lumitaw, ngunit ang mga bone armor na iyon ay nanginginig pa rin, at siya ay umiling. Sabi, talagang angkop ang mga Jin, ngunit nakakalungkot na hindi kayang tiisin ng bata ang nakamamatay na aura ng Emperor Gu. Nako, huli na ang lahat. Walang kwenta ang magsabi ng kahit ano sa oras na ito. Napasigaw si Hong Dali, ibalik mo ang anak ko, ibigay mo sa akin. Boom! Isang nakasisilaw na puting liwanag ang kumislap, at ang anyo ni Hong Dali ay nawala ng ganoon na lamang. At nang muli na namang natauhan ang lahat, natigilan ang lahat. Ang posisyon kung saan si Hong Dali ay ginawang Xiaobai Heko, na nakasuot ng nagniningning na golden bone armor, at si Hong Dali ay talagang pumasok sa sinag ng Emperor Gu. Anong nangyayari? Natigilan ang lahat. Anong nangyari ngayon lang? Paano maaaring lumipat ng lugar si Hong Dali kay Xiaobai Heko? Dali. Laking gulat ni Tang Moxon na halos tumigil ang kanyang puso. Young Master. Natigilan si Li Nianwei. Mechanical Saint Cloth, armado ka. Si Lin Chuyin ang pinaka-prangka. Direktang armado siya ng Mechanical Saint Cloth at kumilos. Sandali. Hinawakan ni Uncle Gate si Lin Chuyin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang balbas, kumunat ang noo at nag-isip ng mabuti, at biglang nagsalita ng malakas, lahat, umatras. Humanap ng ligtas na lugar na mapagtatagwan, dali. Kung tutuusin, well-informed si Gate. Kilala ng lahat ang Golden Emperor Gu, kaya dapat mayroong isang bagay na hindi naiintindihan ng lahat. Bagamat hindi alam ng lahat ang tiyak na dahilan ng insidente, nagpasya pa rin silang makinig sa kanyang mga salita at umatras. Tingnan natin ang sitwasyon. Bumaba ka rin, Queen of Blades. Tumingin si Gate kay Ji Zinying, bumaba ka muna, malaki na ang pinagbago, hindi ngayon ang oras para magalit, makinig ka muna sa akin. Okay. Kung tungkol sa kung paano nangyari ang mga bagay, sa ganitong paraan, si Ji Zinying ay puno rin ng kuryosidad. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon. Ngunit bilang reyna ng mga Blades, siya ay likas na makapangyarihan.
Kahit na ang kabilang partido ay may napakalakas na tao na maaaring makabasag ng hangin, sigurado pa rin si Ji Zining na kung gusto niyang umalis, hindi siya mapipigilan ng kabilang partido at agad na lumipad pababa mula sa langit. Anong nangyayari? Nagkukumpulan ng lahat. Wala nang mahalaga ngayon, paano ang panig ni Hong Dali? Iyon ang pinakamahalagang bagay. Sa madaling salita, si Dali ay masyadong nababalisa ngayon, kaya't nagising siya ng isang partikular na kasanayan sa kanyang bloodline. Ang White-Bearded Gate ay same time na nagsabi, ang batang ito na si Dali ay may maraming lihim na nakatago sa kanya. Ang kasanayang ito ay maaaring talagang pumatay sa kanya. Ang mga posisyon ng aking sarili at ang target ay ipinagpapalit. Tila kabilang ito sa isang kasanayang nakatago sa isang partikular na advanced na bloodline sa universo. Hindi ko masabi ang mga detalye. In short, maayos na ang apo ko ngayon. Hindi lang siya magaling, napakalakas din niya. Pero ang anak ni Dali ang may problema. Tatay, nag-aalalang sabi ni Tang Moxon, kung gayon, paano natin matutulungan si Dali? Natatakot ako na may mangyari sa kanya. May 30% lang na posibilidad na ganoon. Tagumpay. Ngayon, ang lahat ay hindi inaasahan. Huminga ng malalim si Ji Zining. Sinabi niya sa malalim na boses, si Xiao Baiheko ay 30% sigurado dahil ang kanyang mga gene ay maaaring ganap na may sama sa mga gene ng ating mga tao, kaya mayroong 30% na pagkakataon. Ngunit si Hong Dali, ang batang ito, ay hindi pareho. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga gene ni Xiao Baiheko ay ipinanganak na may mga depekto, at ang mga gene ng ating mga tao, tama ba ang makakabawi? Namula ang mukha ni Zhang Yi sa kaba, at hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. It would be a good idea, pero tumanggo pa rin siya. Tatay. Malungkot na umiyak si Xiao Baihe. Kung tutusin, bata pa lang siya. Natural na nalilito siya nang makaharap ang ganitong uri ng bagay, kasalanan ko ang lahat. Wuo, Dad, wuo. Huwag umiyak, huwag umiyak. Umiyak, pumasok si Hong Dali sa sinag at hindi alam ang sitwasyon. Natural, si Tang Moxon ay kailangang maging responsable sa pagsuporta sa koponan. Niyakap niya si Xiao Baiheko at inaliw, hahanap si Dali ng paraan, sigurado ako. Ngayon may pag-asa. Huwag hayaang lumampas sa inaasahan ang mga bagay-bagay. Tiningnan ni Gate ang Golden Armored Emperor Gu sa langit at sinabing, nabasa ko na ang literatura dati. Kapag sumanib si Emperor Gu sa mga tao, malaki ang posibilidad na may mangyayaring hindi inaasahan kay Emperor Gu. Ang malaking nakamamatay na enerhiya ay tumatagas, ito ay lubhang marahas, at napakadali para sa mga nakatagpo nito na direktang sumabog. Kaya naman sinabihan tayong magtago. Ang magagawa natin ay mabuhay sa unang 24 na oras. Kung lumipas ang 24 na oras na ito, maaaring magkaroon ng pagbabago para sa mas mahusay. 24 na oras. Maaaring mahaba o maikli ang isang araw, ngunit tiyak na hindi ganoon kadaling lampasan. Sa oras na ito, tumahimik ang lahat. Bagamat hindi nagustuhan ng lahat si Ji Zining, at si Liang at ang iba pang natalo ay sabik na direktang magsimula ng digmaan, si Tang Moxon, ang asawa ng Young Master, ang siyang higit na makakagawa ng gulo. Dapat huminahon ang lahat. Matigas ang ekspresyon ni Tang Moxon, wala si Dali, hindi natin magugulo ang sitwasyon. Kahit man lang, kailangan nating maghintay hanggang 24 na oras. Kung patay na talaga si Dali. Sa puntong ito, lumuha siya, ipaghihiganti ko si Dali. Humph, maghihiganti ako, natatakot akong hindi ka magtatagumpay. Bagamat natarante rin si Ji Zining sa biglaang aksidente, siya naman ang reyna ng mga blades, kaya natural na hindi siya mawawala. Mukha, pagdating ng oras, maaari mo itong subukan. Biglang naging tense ang atmosphere sa court. Buti na lang at may nakakaalam na tatay dito kaya mas mukha pa siyang, sige, kumalma muna tayo. Well, itong batang Dali na ito ay napakaraming swerte, sa tingin ko ay hindi siya madaling mamatay. Nagustuhan ito ng lahat, at agad na umupo ang lahat at naghintay ng dahan-daang paglipas ng oras. Hinawakan ni White-Bearded Getter ang kanyang baba at ulong, ang kanyang bloodline awakening skills ay napakalakas. Ang genetic sequence fusion rays ng Golden Emperor Gu ay maaaring makagambala. Ang higanteng mga sungay ng Emperor Gu sa loob ng sinag. Nanatili rito si Hong Dali. Sa totoo lang, wala siyang naramdamang kakaiba. Nakaramdam na lang siya ng antok, at ang kanyang katawan ay tila nanghihina at nanghihina. Ayan. Parang maraming bagay ang nasa isip niya, at kung ano-ano na ang magugulong bagay. Ngayon ay hindi pa rin niya ito ma-analyze. Ano ang mga bagay na lumabas, ngunit tila ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa akin. Damn it, ano ito? Nakaramdam ng hinanakit si Hong Dali, bakit ako napadpad dito pagkatapos ng labis na paglibot? Ano ang nangyari noon? Ako ay aliberga. Ano ang nangyayari sa sinag ng Emperor Gu? Ito ba ang paraan para mamuno ako sa Zerg? Ako. Hindi ko alam kung kaya kong pamunuan ng Zerg, ngunit may isang bagay. Naiintindihan niya pa rin na sa pagkakataong ito ay talagang isang kalamidad. Dahil ang tunog ng system ay nagsimulang tumunog ng napakabilis, sa pagkakataong ito ang tunog ng system ay halatang mas mabilis kaysa dati. Babala, babala. Ang halaga ng kalusugan ng host ay mabilis na bumababa. Ito ay bumaba ng 1 punto bawat oras.
Kapag ang halaga ng kalusugan ng host ay bumaba sa ibaba ng 30, ang host ay mawawalan ng kakayahang lumipat. Kung ito ay bumaba sa ibaba ng 10 puntos, ang host ay magiging isang vegetative state. Nabawasan sa 0, ang host ay patay na. Fuck Waller. Lahat ng iba ay madaling sabihin, ngunit ang bagay na ito ay nakamamatay. Nagmamadaling hinugot ni Hong Dali ang panel ng system. Sa oras na ito, normal pa rin ang lahat ng kanyang data, lahat ay nasa 100 puntos, ngunit ang kolum ng kalusugan ay biglang naging 74 na puntos. Banal na tae. Biglang nabalisa si Hong Dali, nabawasan na ito ng 6 na puntos. Diyos, kung hindi ka maglalaro ng ganito, mababawasan pa ba ang halaga ng iyong kalusugan sa sinag na ito? Nahaharap sa sitwasyong ito, ang sistema ay nagsabi din sa wakas ng ilang higit pang mga salita. Ang host ay nagsasama sa gene ng Golden Emperor Valley. Dahil ang host gene ay hindi angkop para sa pagsasanib, ang halaga ng kalusugan ay patuloy na bababa. Kung ito ay bumaba sa 0, ang host ay mamamatay. Kung ang host ay maaaring magpatuloy sa loob ng 366 kung walang kamatayan sa loob ng 10 araw, ang mga gene ay maaaring puwersahang pagsamahin ng walang anumang epekto. Banal na kalokohan. Okay lang, okay, huwag na nating pag-usapan ang katotohanang patuloy na bababa ang halaga ng kalusugan. Ang susi ay makinig sa kahulugan ng system. Mayroon pa ring pagkakataon na magtagumpay, at walang magiging epekto. Ito ay napakahalaga. Pagkatapos ay may sinabi ang sistema at muling nanlumo si Hong Dali. Sa unang 144 na oras, ang halaga ng kalusugan ay mababawasan ng 1 punto bawat oras. Mula sa ika-144 hanggang ika-720 na oras, ang halaga ng kalusugan ay mababawasan ng 1 punto bawat 2 oras. Halaga. Pagkatapos ng 720 oras, ang host ay magiging libre, at ang mga punto sa kalusugan ay mababawasan ng 1 punto bawat 3 oras hanggang 3,120 na oras, at pagkatapos ay bawasan ang 1 punto sa bawat 4 na oras. Parang napakakomplikado ng ganyang numero. May calculator ka ba? Sumigaw si Hong Dali, hindi ko maintindihan ang napakalaking bilang. Sa pagkakataong ito, malakas na sinabi ng system, matugunan ang mga pangangailangan ng host. Makalipas ang kalahating oras. Maswerte ako. Tiningnan ni Hong Dali ang mga numerong nakadisplay sa calculator at bumulalas. Sa unang 7 araw, binabaan ko ang aking kalusugan ng 1 punto bawat oras, na 24 na puntos sa isang araw, na 144 na puntos sa 7 araw. Mula sa ika-8 araw hanggang sa ika-30 araw, mayroong 23 araw sa kabuuan, ito ay 22 araw. Ika-76 na oras, mula ika-30, isa hanggang ika-100 at ika-60 araw, ang alas 8 sa isang araw ay 1,040 puntos, alas 6 sa isang araw para sa huling 200 araw, ito ay 1,200 puntos. Lahat ng idinagdag ay, huminga ng malalim si Hong Dali, 2,660 puntos. Ang 100,000 Galaxy Coins ay nagkakahalaga ng 266 na milyon. Higit pa rito, hindi man lang tiyak kung gaano karaming pera ang gagastusin kapalit ng kaunting kalusugan. Milyon. Ang halagang ito ng pera ay mawawala sa loob ng halos 1 taon. Upang mailigtas ang aking buhay, sigaw ni Hong Dali sa tuktok ng kanyang boses, mawawalan ako ng aking pamilya. Kabanata 824 na mga alaala ng bata. Gusto ni Hong Dali na lumabas at sayangin ang kanyang pamilya, ngunit ngayon ay lumabas ang problema, hindi siya makagalaw sa loob ng sinag at hindi makalabas. Hindi ka maaaring mawala ng pera kung hindi ka makakalabas, ngunit ang mga health point dito ay tumalo ng 1 oras sa isang pagkakataon. Siya ay may kabuuang 100 health attribute points. Nag-ingat siya noon at may dagdag na 10 puntos. Ito ay 110 puntos lamang, ibig sabihin ay maaari siyang tumagal ng hanggang 110 oras. Pagkatapos ng 110 oras, siya ay mamamatay. Grabe naman. Habang nag-iisip si Hong Dali, talagang may kakaibang impormasyon na sumanib sa kanyang isipan. Ito ay isang napakamarupok na kamalayan, nagsasalita ng paulit-ulit, at talagang lumapit sa kanya na may walang hangganang layuning pumatay. Ito ay, nagulat si Hong Dali. Ang kamalayan na ito ay hindi kumpleto, at kahit na medyo pira-piraso. At bakit napakapamilyar ni Hong Dali sa kamalayang ito? Ikaw, gulat na sabi ni Hong Dali. Sa sandaling sinabi niya ito, nagkaroon ng malakas na putok sa kanyang isip, at pagkatapos ay ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang lugar ng walang kapantay na kaguluhan. Ito ay isang magulong espasyo ng kawalan, na may madugong ambon sa lahat ng dako. At sa gitna mismo ng madugong ambon, isang malabo at nagbabadyang anino ang nakatayo doon. Medyo mahina ang anino at tila babagsak kung umihip ang hangin. Ngunit habang papalapit siya ay bigla siyang natigilan sa hitsura ng anino. Ganon talaga. Sarili niya. Ako ay Hong Dali. Paputol-putol na nagsalita ang anino, ikaw ba? Hong Dali rin. Ako ito, ikaw ay. Sa oras na ito, naunawaan kaagad ni Hong Dali, ikaw ba ang orihinal na may-ari ng katawan na ito? Ito ay. Ako ito. Ang anino ay pula ng dugo at nanginginig ng makasalubong nito si Hong Dali.
Bigla siyang ngumiti ng marahan at sinabing, talagang, masaya akong makita ka. Ako, naging mahina ako mula pa noong bata ako. Akala ko, hindi ko kayang igalang ang aking mga magulang. Ngunit, napakasaya na nandito ka. Ako, sumugod si Hongdali at mabilis na hinawakan ang anino. Said, I'm really sorry. Hindi ko ginustong maging ganito. I didn't want to occupy your body. Hindi. Huwag mong sabihing sorry ka. Marahan na niyakap ni Shadow si Hongdali at Bamulong, ako ang dapat magpasalamat. Hindi ko kayang iwanan ang mundong ito, at hindi ko kayang iwan ang aking mga magulang. Bagaman ako ay isang sayang. Ayokong iwan sila. Kahit gaano pa nila sabihing ako ay isang basura. Pero, gusto ko lang makasama ang aking mga magulang. Pero ang hiling na ito, hindi matutupad. Ako ay walang magawa. Mabuti na lang. Ikaw ay dumating sa oras na ito. Talagang, napakaganda na makakarating ka. Ang aking katawan ay mas malusog. Kaya ko rin magpahinga ng dahan-dahan, at sa wakas, ako ay naka-recover ng kaunti. Ang sarili kong kamalayan. Ngunit, hindi pa rin ito gumagana. Ang aking kamalayan ay masyadong mahina, at ang makita ka ay ang limitasyon na. Kaya mo, siguradong kaya mo. Mahigpit na sabi ni Hongdali. Yakap-yakap ang anino, sinabi niya, mabuti pa ang iyong mga magulang, at sila ay namumuhay ng maayos. Gusto mo bang makita sila ng sarili mong mga mata? Kaya kong ibalik ang iyong katawan sa iyo. Hindi ako kabilang sa mundong ito. Ako ay orihinal na hindi kabilang sa mundong ito. Iyon, hindi na mahalaga. Ngumiti si Shadow, napakamatulungin mo sa aking mga magulang. Alam ko ang lahat ng ito. Napakabuti mo. Napakabuti. Sa totoo lang, napakaswerte ko na nasa katawan kita. Napakaswerte ko na nagkaroon ako ng isang mabait na taong tulad mo. Kasama ka rito, gamaan ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala. Makakatiyak ka. Hong. Malakas na sinabi ni Dali, nanay, tatay, aalagaan ko silang mabuti, makatitiyak ka. Bueno, alam ko, isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shadow, at ang kanyang anyo ay naging mas mahina, maaari kita. Tulungan akong alagaan ang aking mga magulang, ako ay lubos na nasisiyahan. Dinala ako ng Diyos. Hindi. Huwag kang mawawala. Kailangan mong kumapit. Si Hongdali ay sumigaw ng desperadong, huwag mawala. Huwag mawala. Haha, ikaw ay isang mabait na tao. Ngumiti si Shadow, maraming nakamamatay na layunin dito. Ngunit huwag kang matakot. Mamamatay pa rin ako, ang mga pagpatay na intensyon. Tutulungan kita. I absorb ito. Mabuting tao ka, hindi mo kaya. Hindi ka maaabala ng mga mamamatay tao na intensyon na iyon. Hindi ka maaabala ng mga pagpatay na intensyon na iyon. Sa oras na ito, lalong namula ang katawan ni Shadow, ngunit ang kanyang mukha ay naging malabo sa parehong oras. Ito ay isang senyales na siya ay sumisipsip ng nakamamatay na aura at naasimilasyon ng napakalaking nakamamatay na aura ng Emperor Gu. Sa sandaling masipsip niya ang lahat ng nakamamatay na enerhiya, siya ay ganap na mamamatay at magpaalam sa mundong ito. Dalawang Hongdali, dalawang magkaparehong mabait na tao. Sa sandaling ito, ang isa sa kanila ay malapit nang mawala. System. Napasigaw si Hongdali, system, iligtas siya, iligtas siya. Huwag mong sabihing mamatay siya. Ako, seryoso, hindi. Paraan. Bulong ni Shadow, alagaan mong mabuti ang iyong mga magulang. Huwag mong banggitin si Jingxan, okay. Sumigaw si Hongdali, alam kong magaling siya. Ikaw ang may problema ngayon. Kung patuloy mong gagawin ito, mawawala ka. Huwag kang matakot, mahina niyang sinabi, nakikita kong inaalagaan mong mabuti ang mga tao sa paligid ko, ako ay, sobrang nasisiyahan. Ang mundong ito, napakaganda, napakaraming magagandang maliliit na hayop, napakaraming magagandang hayop ang mga tanawin, ang makukulay na halaman, lahat sila ay may buhay na bagay, lahat kaibig-ibig, ikaw, huwag, nab-alisa ng nakamamatay na aura na ito. Alam ko. Napaluha si Hongdali, tahan, kailangan mong kumapit. Sa oras na ito, lalong lumalabo ang mukha ng anino at malapit nang mawala. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, ang tunog ng system ay biglang tumunog. Ang rate ng pag-synchronize sa pagitan ng kaluluwa ng host at kaluluwa ng orihinal na may-ari ay umabot na sa 100. Magsisimula na ang pagsasanib. Fusion. O Diyos ko, maaari ba talaga kaming sumanib sa kaluluwa ng orihinal na may-ari? Mahusay, ito ay napakahusay. Paanong mawawala ang ganitong uri ng kaluluwa? Paano ito mawawala? Ang sistema ay nagpapatuloy. Nagsimula na ang pagsasanib ng kaluluwa. Ang Big Prodigal System ay ina-upgrade. Mangyaring maghintay. Kasabay ng boses ng system, ang pulang dugong anino sa mga braso ni Hongdali, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito, ay nagsimulang unti-unting mawala. Isinama sa sarili niyang katawan. Kasabay nito, hindi mabilang na mga alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Tatay, nanay, tingnan mo, napakaganda ng paro-paro na iyon. Tay, bakit hindi ako makatakbo? Ang ibang mga bata ay maaaring tumakbo at maglaro, ngunit nahihirapan akong maglakad, wuhu. Nay, may mali ba sa akin?
Bakit wala akong mabuhat? Araw-araw akong pagod na pagod. Dad, Mom, hindi mo kailangang hawakan ako sa lahat ng oras. Kaya ko pa namang maglakad mag-isa. Nay, binilhan kita ng ice cream ngayon. Nagkakahalaga ito ng 500 yuan. Lahat sila ay nagsabi na ako ay isang aliberga, ngunit sa palagay ko, sa pamamagitan lamang ng pagbili ng mas mahal maipapakita ko kung gaano kahalaga ang aking ina sa aking puso. Tatay, nalaglag ko na naman ang phone ko ngayon dahil lahat daw ako ay walang kwenta at hindi ako magaling sa kahit ano. Nang magalit ako, binaba ko ang phone ko. Natakot silang lahat. Talo daw ako. Basura, hindi ba't ang mga magulang ko ay basura rin? Kaya gumastos ako ng 30,000 yuan para maghanap ng bubugbog sa kanila. Siyempre, gusto ko lang silang takutin, hindi talaga matalo. Kung tutusin, malusog naman ako. Hindi madali, hindi ka basta-basta masasaktan, di ba? Ma, naubos ko na lahat ng pera ko. Sa totoo lang, wala lang. May tuta lang ako. Nakakaawa, at nangingisay ang mga paa sa di malamang dahilan. Nakasakli at mas nahirapan akong maglakad. Akala ko nakakaawa at naisip ko, hindi ko ito mapapagaling dahil sa mahina kong kalusugan, pero mapapagaling ito, kaya gumastos ako ng 50,000 yuan para sa akin. Masaya naman siya eh. Sabi mo alibugan ako. Basta ang mga magulang ko ay walang pakialam sa akin, hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa akin, hehe. Hindi mabilang na mga fragment ng alaala ang lumitaw sa kanyang isipan, si Hong Dali ay nakatayo doon na walang laman, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Pag-ibig sa pamilya, ang memorya ng pagkabata ng orihinal na may-ari, ang mga eksenang ito ay kumakatawan sa memorya ng malalim na pag-ibig sa pamilya, ganap na isinama sa sariling memorya ni Hong Dali. Si Hong Dali ay ang parehong Hong Dali, ngunit ngayon ay mayroon na siyang isa pang bagay. Isang bagay na inaabangan niya sa kanyang panaginip. Pagmamahal sa pamilya. Ang init ng puso ko. Hong Wigyu, Lan Roxy. Bagamat itinuring ni Hong Dali ang dalawa bilang kanyang mga biolohikal na magulang, pagkatapos ng lahat, may isang napakahalagang bagay na nawawala. Mga alaala ng pagkabata. Kung wala ang bagay na ito, kahit gaano kapayag, palaging may isang piraso na nawawala sa iyong puso. Pero ngayon, iba na. Sa lahat ng alaala ng kanyang pagkabata, naramdaman ni Hong Dali na iba ang buong mundo. Sa kanyang pagkabata, sa bahay ampunan, mayroon lamang isang matandang lola na nag-aalaga sa kanya, at lahat ng iba pa ay isang simpleng pag-uulit. Walang aktibidad, ang lahat ay para lamang mabuhay, mabuhay. Natapos ang pagsasanib, at sabay na tumunog ang boses ng system. Ang pagsasanib ay matagumpay, ang orihinal na memorya ay pinagsama, at ang personalidad ay pinagsama. Ang kasalukuyang katayuan ng host, mabuti, walang kakayahang umangkop. Successful ang fusion, masaya na akong anak na may biological father and mother, hahaha. Pagkatapos ng susunod na pangungusap mula sa sistema ay muling nalungkot si Hong Dali. Babala, ang Emperador Gu ay may labis na pagpatay na layunin. Sana ay palakasin ng host ang kanyang puso at hindi maapektuhan ng pagpatay na layunin, kung hindi, siya ay mapapawi. Pagkatapos sabihin ito, ang boses ng sistema hindi na. Pagkatapos ay tumingin si Hong Dali sa pulang ulap ng nakamamatay na aura sa paligid niya at lumunok ng laway, marahil, hindi ito maaapektuhan. Kahit na sinabi niya ito, hindi siya sigurado sa kanyang puso. Hindi. Kabanata 825, ang isang pamilyang hindi natatalo ay maaaring mamatay. Sa sandaling naisip ito ni Hong Dali, pinalibutan siya ng mga pulang dugong mamamatay tao na aura na iyon. Tulong. Healer. Napaungol si Hong Dali, kakainin ako ng mga bagay na ito. Makalipas ang kalahating oras. Parang hindi naman ganoon kahirap. Anong nangyayari? Hong Dali habang tinitingnan ang nakamamatay na aura na bumubuhos sa kanyang katawan, nagtaka siya, hindi ba dapat nakakatakot ang bagay na ito? Nakakatakot, at nakakatakot. Bakit parang walang epekto? Saglit niyang tiningnan ang mga bagay na iyon. Ang pulang ambon ay walang katapusan, patuloy na sama-sama sa aking katawan, ngunit sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Dahil ba sa sobrang bait ko? Dahil ba binigyan ako ng hindi mabilang na good guy card sa dati kong buhay? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, at maraming pira-pirasong alaala mula sa nakaraan ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Dali, sa tingin mo maganda ba ako ngayon? Hapon na noon. Dinala ni Hong Dali si Tang Moxon at isang malaking grupo ng mga aso para mamasyal malapit sa labas ng bundok Tianjing sa Tianjing City. Puno ng panonibik si Tang Moxon, gusto kong maging isang masaya at magandang prinsesa, at alagaan ang lahat na mabuti sa akin. Ngumiti si Hong Dali at hinawakan ang kanyang kamay, iyon na ang tungkol dito. Ang susi ay walang mga prinsesa sa ating langit. Kaya ngayon ikaw na ang prinsesa, ang hari ng Zerg sa buong universo. Hong Dali, pwede bang layuan mo ako? Dapat may BMW man lang ang Prince Charming ko, di ba? Ito ay nasa Earth, at ang class beauty sa kanyang universidad ay nagsabi sa kanya, ayoko sa mga taong masyadong mahirap. Ito ay isang matalinong pagpili, sa palagay ko rin. Hong Dali, pwede bang itigil muna ang pagpigil sa amin palagi?
Kung hindi dahil sa iyo, nanalo kami, alam mo ba? Ganito ang sigaw ng mga kaklase niya sa basketball game sa kolehiyo. Kung tutusin, hindi naman talaga ako ang nagpipigil noong una. Ang mga batang walang magulang ay laging hindi minamahal. Pinapatawad na kita. Anyway, may mga tao dito na may gusto sa akin at nagmamalasakit sa akin. Iyon lang. Hindi mabilang na boses ang umalingaw sa isip ni Hongdali. Ngunit sa bawat pagkakataon, tinatawanan ito ni Hongdali. Hindi siya masyadong nagalit o nalungkot. Napakasaya niya, walang pusong tao. Kung may masama man sa kanya, makakalimutan niya ito sa isang kisap mata. Kung tinatrato mo siya ng mabuti, maaalala niya ito habang buhay. Habang dahan-dahan ang paglipas ng panahon, lalong lumalawak ang ngiti sa mukha ni Hongdali. Hindi niya naramdaman ang mamamatay tao na aura. Sa kabaligtaran, ang ilan sa mga buhol na malalim na nakabaon sa aking puso ay unti-unting nabuksan. Kung saan, ito talaga ang kasabihan ng karakter ang nagtatakda ng tadhana. Ang walang pusong karakter ni Hongdali, na hindi nagtatanim ng sama ng loob, ay naging kaaway ng duguan at mamamatay tao na espiritong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga intensyon ng pagpatay ay pawang udyok ng puot. Ngunit si Hongdali ay walang puot. Dali, dali. Habang siya ay komportableng lumulutang sa madugong nakamamatay na aura, biglang sumigaw si Tang Moxen mula sa labas, dali. Naririnig mo ba ang sinabi ko? Kung kaya mo, sagutin mo ako kaagad. Zinksen. Si Zinksen ba ang tumatawag sa akin? Ito ay talagang isang malaking sorpresa, at biglang bumukas ang mga mata ni Hongdali. Zinksen, okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Sumigaw si Hongdali sa pinakamataas na boses, okay lang ba ang lahat? Nang makitang maayos si Hongdali, nagsaya ang lahat. Ha. Mahusay, alam kong walang mangyayari sa young master. Hindi siya hahayaan ng Diyos na mamatay kung siya ay napakabuting tao. Ano ba, ang ating young master ay sariling anak ng Diyos, kaya dapat siya ay Hangfu Kishen. Tingnan mo, ang pangalan ng young master ay Hangfu Kishen. It's destined. Upang maging isang apat na karakter na pangalan ngayon. Tawagan itong Hongfu Kishen. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat, fair na. Okay naman kaming lahat. Sumigaw si Tang Moxen, kumusta ang pakiramdam mo dyan? Busy ka ba? Nag-aalala ang lahat sa iyo. Maaari mo ba akong tulungan? Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at pinag-isipan ito. May maitutulong ba ako? Hindi nagtagal ay naalala niya at ikinaway ang kanyang mga kamay sa hangin, oo. Talagang may makakatulong. May makakatulong talaga. Nang marinig ito ng lahat ay biglang nagningning ang kanilang mga mata. Kung matutulungan mo si Hongdali na malampasan ang mga paghihirap, kung gayon ay walang dapat ikabahala. Dapat pumayag ka. Dali. Napaluha si Tang Moxen sa Pononibik, ano ang kailangan naming gawin para matulungan ka? Sabihin mo kaagad. Ang bawat isa ay nagtakip ng kanilang mga tainga, natatakot na sila ay makaligtaan ng anumang sinabi ni Hongdali. Pagkatapos ay alam nila na si Hongdali ay tiyak na isang tipikal na tao na hindi luluha kahit na makita niya ang kabaong. Dahil malakas na sumigaw si Hongdali, tulungan akong mawala ang aking pamilya. Lahat ay nagsabi, ha? Agad na nanlaki ang mga mata ni Tang Moxen, dali, bastard ka, gaano katagal na, at iniisip mo pa rin ang pagkawala ng iyong pamilya. Maaari kang mamatay kung hindi mawawala ang iyong pamilya. Ate mo. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang hindi natatalo na pamilya ay talagang mamamatay. Maaari ka talagang mamatay kung hindi ka aliberga. Si Hongdali ay sumayaw sa takot, kailangan kong mawala ang aking pamilya. Hindi ba sayang ang talento ng aking mga magulang na kumita ng pera kung hindi ako aliberga? Kahit ano pa ito, isa itong alibughang tatangkilikin ko pa rin. Kung hindi, mamamatay ka talaga. Halos lumuwa ang mata ng lahat sa narinig. Ano ang nangyayari? Nag-condensed si GZ at nagsabi, hindi ba totoong tao ang bastard na ito? Buti na lang, medyo nag-alala ako sa kanya ngayon lang. Tinakpan ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo, wala na siyang pag-asa. Yin Tianzang, sinabi ito ni Kuya Dali. Makapangyarihan, paano kung tulungan kitang mawala ang iyong kapalaran? Feng Wuan, may karakter si Dali, gusto ko. Pagkatapos ng lahat, si Tang Moxen ay mas matulungin at mabilis siyang nag-react. Bilang unang taong sumunod kay Hongdali sa pagsira sa kanyang pamilya, at kasintahang si Hongdali, hindi nakakalimutan ni Tang Moxen kung gaano kaina si Hongdali. Dahil dito ay labis niyang hindi nagustuhan si Hongdali sa simula hindi ito ang talagang ayaw niya sa kanya, ngunit ito ay lumalaban sa kanya. Kung tutuusin, walang babae ang magnanais na maging fiancé sa isang lalaking may sakit na hindi makahinga habang naglalakad, di ba? Kaya pagkatapos makinig sa mga salita ni Hongdali, si Tang Moxen ang unang nakaunawa ang dating pagbuti ni Hongdali sa kalusugan ay dapat na nauugnay sa kanyang alibughang pamilya. Sa oras na ito, kapag hiniling niya sa lahat na tulungan siyang gumastos ng pera, dapat talaga itong iligtas ang kanyang buhay. Si Dali ay hindi isang taong gumagawa ng mga biro anuman ang okasyon. Lahat, makinig sa akin. Biglang tumalikod si Tang Moxen, lahat at ang mga tao ni Dali mula sa lupa, ibalik kaagad ang Thunder Angel sa gitna ng Galaxy Alliance. Aliberga, alibughang. Lahat ay bumulalas, talaga, isang alibughang.
Matigas na tumango ang mga natalo ni Hong Dali, walang problema. Pagkatapos ayusin ang pangkalahatang patakaran, nagsimulang magtalaga si Tang Moxon ng mga detalyadong gawain. Sister Nianwei, kailangan ng alibughang puhunan, kaya dapat gawin ang bahaging ito. Nasa iyo na gawin ang iyong bahagi. Malapit nang gaganapin ang Voice of the Galaxy. Sister Nianwei, dapat sumali ka. Okay, pagsang-ayon ni Li Nianwei nang walang sinasabi, magsisikap ako para sa iyo. Sister Xiaoyi, patuloy na sinabi ni Tang Moxon kay Ling Xiaoyi, nasa iyo, Sister Xiaoyi, na kontrolin ang mga ari-arian na binili ni Dali noon, at iba pang mga bagay. Hindi ko maintindihan ang mga ito, ngunit kailangan nila ng mag-aalaga sa kanila. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Ling Xiaoyi. Tatay, patuloy na tiningnan ni Tang Moxon si Gate na may puting balbas, kailangan kang guluhin ng mga armor shop sa Dali. Gulalala, walang problema. Tumawa si Gate, okay lang na pumunta dito sa pagkakataong ito. Experience naman yun, huwag kang mag-alala, kahit sa loob ng isang buwan, walang magiging problema. Sister Chenzo, Kuya Tianzang, Kuya Wuan, tumingin muli si Tang Moxon kina Jiang Chenzo at Yin Tianzang, bumalik sila sa Silver Blue Superplanet. Hindi ipinapayong magpakita sa maikling panahon, kung hindi, ang Galaxy Nobles ay malalagay sa malaking problema kapag sila ay natunton, kaya kailangan nilang tumulong na ayusin ang isang tao na mag-aalaga sa kanya. Okay, tumango kaagad si Jiang Chenzo, ako ay nasa pangunahing lungsod ng Shenluo. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa ilang mga industriya, kaya maaari kang manirahan doon. Iba pa, tumingin si Tang Moxon sa ibang mga taong naroroon, bumalik sa Galaxy Alliance Center at gumastos ng mas maraming pera hanggat gusto mo. Mas kaunti ito. Bawat dagdag na sentimos na gagastusin mo ay magdadala sa iyo ng isang sentimos. Okay. Walang kwenta kung ano-ano pa ang pinag-uusapan ngayon, kaya sinabi ng lahat ito maghanda ka lang. Xingchen, natural na naunawaan ni Li Nianwei na si Tang Moxon ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, kaya malamang na pinaplano niyang manatili dito kasama si Hong Dali, kaya bumulong siya, pagkabalik natin, dapat kang mag-ingat dito. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ji Zining. Sinabi niya, hanggat nandito ako, natatakot ako na wala pang makakahawak sa kanya. Nakalimutan ko ang tungkol sa Queen of Blades. Talagang hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikon, at dahil nandito siya, kahit na dumating ang buong Galaxy Alliance Starfleet, maaaring wala talaga siyang magawa sa kanila. Isa pa, hindi nasaktan ni Dali ang sinuman. Kaya kaagad, sina Li Nianwei, Ling Xiaoyi at iba pang siyam na masamang tao, sina Lucifer, Lin Chuyin at iba pa ay nag-log-in sa Thunder Angel, at pagkatapos ay pumunta sa Silver Blue Super Planeta upang maghanda para sa prostitution. Hindi umalis si Zhang Yi kasama ang lahat, ngunit piniling manatili dito kasama si Tang Moxon at bantayan si Hong Dali. Sina Yin Tianzang, Jiang Chensha Feng Wuan at iba pa ay bumalik sa Li Tianxing upang ayusin ang iskor kahit na hindi talaga sila lumaban hanggang kamatayan sa Zerg, kinailangan ni Li Tianxing na bayaran ng puntos para sa kanyang pagkakanulo sa lahat. Tungkol naman sa misteryosong lalaki, kumuha siya ng isa pang spaceship at pumunta sa bagong lupa na binili ni Hong Dali para tingnan ang sitwasyon. Ngayong mayroon ng ganitong relasyon ang Hong Dali, ang Earth at ang bagong daigdig ay maaaring aktwal na mag-aral kung paano bubuo hindi bababa sa mga masakit na aral ng polusyon sa kapaligiran sa Earth ay dapat na iwasan. Si Lao Wangto at Xiao Bai Heko ay medyo simple. Ang mga bagay sa Chanji Yiji ay sapat na para makapagsanay sila sandali. Kaya lahat ay naghiwalay. Kabanata 826-99999. Sa universo, sa itaas ng Thunder Angel. Nang matapos ang pag-vibrate ng kalawakan, tumingin si Hong Wigyo sa malawak na universo sa labas ng bintana na may napakaseryosong ekspresyon. Bilang ama na pinakamamahal kay Hong Dali, natural na alam ni Hong Wigyo kung kailan natatakpan ng sinag si Hong Dali. Pero hindi siya umimik, hinawakan niya lang ng mahigpit ang kamay ni Lan Roxy. Wala ka bang pakialam kay Hong Dali? Hindi, alam lang ni Hong Wigyo na kahit gaano siya kabalisa noong panahong iyon, wala itong silbi. Mas lalo lang niyang nalilito ang lahat. Kaya wala siyang sinabi at walang ginawa. Tahimik ka lang maghintay. Naghihintay sa sandali kung kailan maibabalik ni Hong Dali ang balita. Dahil naniniwala siyang hindi mamamatay ng ganito ang kanyang anak, dahil siya si Hong Dali at nanatili sa katawan niya ang dugo ni Hong Wigyo. Siya ang ipinagmamalaki ng pamilyang Hong at ang pagmamalaki ng lupa. Paanong ang ganitong tao ay madaling mamatay? Gaano kalayo ito mula sa Silver Blue Super Planeta? Si Hong Wigyo ay sobrang solemn na sa oras na ito. Ngayong hindi papatay si Hong Dali at gusto niyang pumunta ang lahat sa Silver Blue Super Planet para gumastos ng pera, siya, bilang ama, ay natural na gustong tulungan ang kanyang anak na maglagay ng pundasyon. Para sa pagpapaunlad ng negosyo sa panig ng New Earth, sina Liu Yawei at Mutay ang may kontrol, at tiyak na walang magiging problema sa maikling panahon. Medyo mas malala ang swerte natin sa pagkakataong ito. Medyo nanlumo si Tang Luang, aabutin ito ng mga 4 na araw at 16 na oras. 4 na araw at 16 na oras. Tahimik na nagkalkula si Hong Wigyo, at pagkatapos ay umiling siya at sinabing, sana may oras pa. 4 na araw at 16 na oras, iyon ay 112 oras.
Ang tagiliran ni Hong Dali ay natatakpan ng mga sinag ng gintong emperador na si Gu, bagamat hindi niya malinaw na alam ang sitwasyon. Ngunit ang mga bagay ay dapat na lubhang mapanganib. Sana hindi pa huli ang lahat. At sa kabilang panig, sa mothership na sinasakyan ni Li Tianxing. Matapos ang ilang araw na pagsasanay na ito, pinag-isa ng lahat ng mga sundalo sa buong mothership ang kanilang kalibre, at sa pagkakataong ito. Matapos ang matinding laban, sa wakas ay nakatakas na rin sila dahil hindi na sila makatagal pa. Siyempre, sa proseso ng pagkakaisa ng kalibre, marami pa ring mga sundalo ang tumanggi sa panukala ni Li Tianxing. Pagkatapos ng lahat, para sa isang sundalo, ang pagtakas mula sa isang labanan sa Zerg ng walang laban ay tiyak na bahid sa karera ng isang sundalo. Kaya't napakalungkot din ng kanilang kapalaran, pinalamig silang lahat ni Li Tianxing at pagkatapos ay pinalayas sila sa pagiging ina. Okay, everyone, please remember this. Hindi nakalimutan ni Li Tianxing na paalalahanan ang mga sundalo sa pagiging ina, ang nakatagpo namin ay ang King Race. Kaya hindi namin kasalanan na kami ay natalo at nakatakas, ngunit kasalanan ni Hong Dali ang humantong sa pagkamatay ng 3 sa aming mga Galactic Noble. Malakas na tumugon ang mga sundalo, narinig ko. Nagpahayag ng kasiyahan si Li Tianxing sa pagtutulungan ng lahat, babalik tayo sa Beta Star sa loob ng 10 araw. Sa panahong iyon, ang mga benepisyo ng lahat ay kailangang-kailangan. Oo. Sa harap ng pader ng bundok na inukit ni Chanji. Sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang maaaring magsanay nito. Pagkatapos ng lahat, ang paunang kinakailangan para sa hanay ng martial arts na ito ay upang makabisado ang Dark Energy, at ang mga pangunahing kinakailangan para sa Dark Energy ay medyo mataas, kaya sa kasalukuyan ay iilan lamang sa mga natalo sa Hong Dali ang maaaring magsanay nito. Siyempre, ang Xiaobai Heko ngayon, pagkatapos walang ganap na problema. Lolo Wang, tumingin si Xiaobai Heko kay Wang Daoming na may mga buto sa buong katawan, handa na ako. Pwede ko bang bitawan at gawin ang lahat ng gusto ko? Mukhang ganito sa ngayon. Sinulyapan ni Wang Daoming ang higanteng Golden Emperor Gu sa itaas ng kanyang ulo. Bumantong hininga siya at sinabi sa sarili, Master Dali, mangyaring huwag mong hayaang may mangyari sa iyo. Napakabuti mong bata. Bumantong hininga siya ng 2 beses. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang ulo ni Xiaobai Heko at nakangiting sinabi, walang gaanong tao sa mundo ngayon. Magagamit mo ang lahat ng iyong kapangyarihan. Well, okay. Mabangis na sabi ni Xiaobai Heko. Tumango. Sa oras na ito, si Ji Zinying, na nanunood sa gilid, ay mahinang nagsabi, anak, halika muna rito. Lolo, natatakot ako. Si Xiaobai Heko ay muntik ng mabaril hanggang mamatay ng sinag noon. Ito ay halos isang bangungot. Sa pagkakataong ito nang makitang naroon si Ji Zinying, hindi siya nang ahas na lumapit at nagmamadaling nagtago sa likod ni Wang Daoming. Miss Zinying, ito. Sa totoo lang, hindi naglakas loob si Wang Daoming na hayaan si Xiaobai He na mag-alala tungkol dito ng madali. Alam ng Diyos kung anong klaseng problema ang gagawin ng babaeng ito. Hindi ito biro. Huwag kang mag-alala. Umiling si Ji Zinying, dahil nabigo ang pagsasanib, natural na hindi ko na siya ipapahiya. Gusto ko lang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang semi-tapos na produkto. Mula rito, mahihinuhan akong magtatagumpay si Hong Dali sa pagsasanib. So ano? Iyon lang. Nag-isip sandali si Wang Daoming. Sa totoo lang, kung talagang gustong kumilos ni Ji Zinying, walang makakalaban. Sa huli, tumanggaw na lamang siya bilang pagsang-ayon, okay, marahan niyang itinulak. Itinulak niya si Xiaobai Heko, pumunta ka at tingnan mo, huwag kang matakot, baka may ituro ako sa iyo, ngunit hindi ko alam. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang Queen of Blades. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga mapagkukunan ang mayroon siya sa kanyang mga kamay. Anyway, siguradong walang mawawala sa kanya. Pagkatapos ko, pupunta ako. Nag-alinlangan si Xiaobai Heko at naglakad palapit. Tingnan ko, tumingkayad si Ji Zinying. Ngayon si Xiaobai Heko ay kasing laki na lamang ng 7 o 8 taong gulang na bata. Si Ji Zinying ay orihinal na isang Galactic Noble. 9 love siya sa henyong si Ye Hantian, na humantong sa sunod-sunod na mga bagay na nangyari sa kalaunan, kaya wala siyang anak. Ngayong may isang bata na tulad ni Xiaobai Heko na kayang ganap na pagsamahin ng Zerg genes, lubos mong mararamdaman ang mabait na mensahe sa kanya. Parang anak niya iyon. Well, ito ay maganda, mahinang sabi ni Ji Zinying, ang mga kilay at mata ay maganda, ang tungki ng ilong ay tuwid, at ang noo ay puno. Oh, ito ay maganda. Bumantong hininga siya, at pagkatapos ay tahimik na sinabi, kung magkakaroon kami ni Hantian ng anak, natatakot ako na magiging napaka-cute. Bagaman, hinawakan ni Ji Zinying ang kamay ni Xiaobai Heko, bahagya niyang hiniwa ang palso, at pagkatapos ay hiniwa ang isang maliit na balat sa palad ni Xiaobai Heko, at pagkatapos ay isang patak ng dugo ang tumulo sa palad ni Xiaobai Heko. Ang patak ng dugo na iyon ay karaniwan, ngunit ang kahulugan nito ay napakapambihira. Ito ang dugo ng Reyna ng mga Blades, nakangiting sabi ni Ji Zinying, sa ganito, kahit nasaan ka man, hindi ka aatakihin ng ating Galaxy Tribe. Kung nasa panganib ka, may mga tribesman na magpoprotekta sa iyo. Tita, nahihiyang tanong ni Xiaobai He,
Ikaw, ayaw mo ba akong patayin? Bakit kita papatayin? Nakangiting sabi ni Ji Zining, plano kitang sanayin na maging isang Starry Sky Knight sa simula pa lang. Ngunit napakabata mo pa para mapaglabanan ang pamatay na layunin ng Golden Emperor Gu. Well, okay, ngayon ay maaari mong subukan ang iyong bagong kapangyarihan. Okay, sabi ni Xiao Baiheko. Sa wakas, tumayo sa isang open space. Naglabas si Ji Zining ng isang pares ng detection glass mula sa kung saan sa kanyang katawan at isinuot iyon, pagkatapos ay tumango, kung gayon, magsimula na tayo. Okay. Agad na pinalakas ni Xiao Baiheko ang kanyang buong katawan, at ang mga halaga sa detection glasses ni Ji Zining ay agad na nagsimulang magpakita. Lakas, 568, Liksi, 554, Reaksyon, 579. Ito ang unang yugto, sabi ni Xiao Baihei na may malungkot na ngiti, pagkatapos ay maghahanda ako para sa ikalawang yugto. Okay. Tumango si Ji Zining. Bang! Sa ikalawang yugto ng Xiao Baiheko, ang bone armor sa buong katawan ay nagsimulang unti-unting naging gininto ang dilaw. Sa oras na ito, ang mga numero sa mga salamin sa pagtuklas ni Ji Zining ay nagsimulang umakyat ng baliw. Nang sa wakas ay naayos na, ang mga halaga ay umabot sa kakilakilabot na taas. Lakas, 8,769, Agility, 7,856, Reflexes, 8,634. Napakalakas ng puwersa. Sinabi ni Ji Zining nang may kasiyahan, hindi talaga ako binaygo nito, nakakamangha. Gayunpaman, malinaw na bilang isa sa mga nangungunang nilalang sa universo, ang kakayahan ng Golden Emperor Gu ay hindi maaaring limitado. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Emperor Gu ay isang napakalaking nilalang na madaling makakain ng kahit na mga planeta. Hindi biro yan. Mahigit 5,000 pa lang, masyadong bata. Kung gayon, sisimulan ko ang ikatlong yugto. Si Xiao Baiheko ay mukhang mas seryoso sa pagkakataong ito. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, ang ikatlong yugto, pagbabago. Boom! Ang sandata ng buto sa buong Xiao Baiheko ay nagsimulang umikot at napakaganda. Sa pagkakataong ito, mas naging malapit siya. Ang hitsura ng Bug Knight ay mas napakarilag at maganda. Ang mga ordinaryong Bug Knight ay mayroon lamang mga jet device sa kanilang mga likod para sa paglipad sa universo, ngunit si Xiao Baiheko ay may mga pakpak sa kanyang likod. Mga gintong pakpak na kasing nipos ng pakpak ng sikada. Lumitaw ang mga transparent na kristal sa buong katawan niya. Ang mga kristal na iyon ay magagawang paikliin ang lahat ng enerhiya sa universo at pagkatapos ay ilunsad ito. Ito ang pinakamalakas na insect knight na maaaring gawin ng Golden Emperor Gu pagkatapos ng pagsasanib ang pinakamalakas na sandata ng Starry Sky Knight. Kanya ng pambobomba ng dark energy. Didi. Halatang high-end ang detection eyes ni Ji Zining, ngunit sa oras na ito, nagsimula na rin siyang tumawag ng pulis na parang baliw. Dahil sa pagkakataong ito, ang mga numero sa itaas ay napakasimple, lahat sila ay pareho. Kapangyarihan, 79,999. Agility, 79,999. Reaksyon, 79,999. Naabot na ng lahat ang buong punto ng 79,999. Tita Zining, lalabas ako para mamasyal. Habang nagsasalita siya, si Xiao Baihei ay gumawa ng malakas na pagsisikap, isang malaking bug zone ng hangin ang dumaan, at ang kanyang anyo ay ganap na hindi nakikita. Napakabilis. Nagulat si Ji Zining, ito ba ang lakas ng Starry Sky Knight na sumanib sa Golden Emperor Gu Queen? Hindi ba siya hindi pa kumpleto sa katawan? Ha! Sa loob lamang ng mga 30 segundo, si Xiao Baiheko ang gininto ang figure ay talagang bumalik, hehe, Tita Zining, ilang beses lang akong lumipad sa mundo, at napakasarap sa pakiramdam. Sa loob ng 30 segundo, lumipad ako sa mundo ng ilang beses. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nalasing si Wang Daoming anong klaseng thug mayroon si Young Master Dali. Chapter 827 Hindi na ako makatagal. Not bad, sabi ni Ji Zining na sobrang nasisiyahan, ngunit medyo hindi pa tapos, ayaw mo bang pasabugan ang isang bagay? Gusto ko, ngunit natatakot akong makasakit ng mga tao, umiling si Xiao Baiheko ng mapagpasyang, sabi ni tatay kailangan mong maging mabait. Kailangan mong maging mabait at huwag gumawa ng mga bagay na makakasakit sa iba, kaya hindi ko pa ito sisibog. Itong batang ito, mas nagustuhan ni Ji Zining si Xiao Baiheko habang tumitingin ito sa kanya. Ngayon ay hindi niya kayang gawing killing machine si Xiao Baiheko. Kaya pagkatapos niyang mag-isip ng mabuti, bigla niyang itinuro ang langit, nga pala, little guy, may 3 unmanned mothership sa universe ngayon. Napakalaki ng mga mothership na iyon. Kung mahulog sila, masisira sila. Ang gulo. Paano kung pasabugan mo itong 3 mothership? Talaga bang babagsak sila? Nag-isip sandali si Xiao Baihei at tiyak na tumango, kung gayon, pupunta ako. Pagkatapos ng isa pang tunog, ang figure ni Xiao Baiheko ay nawala kaagad. Di nagtagal, sa extraterrestrial universe, ang 3 stellar second-order motherships ay nasira ng mga king species.
Dahil sa paglitaw ng King Sid, ang tatlong stellar class na mothership na ito ay nabawasan sa isang estado ng pagkasira, at wala ng mga tao na natitira. Para silang scrap metal kapag nakaparada sa universo. Anyway, hindi gaanong alam ni Xiaobai Heko ang tungkol sa mga bagay na ito. Alam niyang magiging napakahirap para sa tatlong mothership na ito na mahulog sa lupa, kaya naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Bitik. Biglang bumukas ang halos kalahati ng bone armor sa katawan ni Xiaobai Heko, tumambad ang transparent na kristal sa loob. Ang transparent na kristal sa loob ng bone armor at ang kristal sa labas ng katawan ay agad na sinamahan ng enerhiya, na lumilikha ng hindi mabilang na itim na dark energy. Nag-condensed ito patungo sa kanyang buong katawan, at hindi nagtagal, namuo ito sa apat na dark black energy ball. Dark Energy Bombardment Cannon. Itinuon ni Xiaobai Heko ang tatlong mothership, ilunsad. Boom! Apat na dark energy beam na halos 5 metro ang kapal ay sumabog. Ang madilim na enerhiya ay halos 5 metro lamang ang kapal noong una. Habang umuusad ito, lumundag ito. Sa oras na marating nito ang harapan ng tatlong mothership, lumubog na ito sa kapal na mahigit 100 kilometro. Pitch black. Apat na dark energy bombardment cannon na may diameter na higit sa 400 kilometro. Direktang binalot nito ang tatlong stellar second-order motherships. Nang unti-unting nawala ang apat na dark energy rays, ang tatlong stellar second-order mothership ay ganap na nawala sa universo. Hehe, magiging ligtas ang lupa sa pagkakataong ito. Matapos tapusin ang gawain, Xiaobai He na may malungkot na ngiti, lumipad siya patungo sa lupa na may isang whoosh. Sa loob ng isang maliit na pagiging ina. Tatlong galactic noble, sina Yin Tianzang, Jiang Chenzo at Feng Wuan, ay nakaupo sa sabungan. Galit na nagngangalit si Yin Tian at sinabing, sa pagkakataong ito kapag bumalik ako, babasahin kong mabuti ang libro ni Li Tianxing, ngunit ang walang hiyang lalaking ito ay talagang nakatakas mula sa larangan ng digmaan. Kung hindi tayo pinalad, lahat tayo ay nagpapakain ng mga uod ngayon. Ang usapin na ito ay hindi dapat ayusin ng ganito. Talagang hindi. Sina Jiang Chenzo at Feng Wuan ay parehong marahas na tumango, ngunit mabilis na natauhan si Jiang Chenzo. Siya. Nag-aalalang sinabi, Tianzang, huwag mo siyang i-report ng nagmamadali. May natuklasan lang akong napakahalaga. Huwag mo siyang isusumbong. Kung hindi mo siya isusumbong, hahayaan mo na lang ba siya? Nagulat na sabi ni Yin Tianzang, siya ngunit nakatakas siya sa gitna ng labanan. Halos mapatay kaming lahat sa kanya. Ako, isang miyembro ng tribong Luote, ay tumakas talaga, paano ko ito matitiis? Medyo nagulat din si Feng Wuan sa gilid, ngunit alam niya na palaging matalino si Jiang Chenzo. Jiang Chenzo. Mabilis na sinabi, Chenzo, may naisip ka ba? Pag-usapan natin ito para makapaghanda tayo ng maaga. Oo. Ito ay talagang isang napakahalagang bagay. Dahan-daang sinabi ni Jiang Chenzo, pag-isipan mo. Pagbalik namin, sinabi ni Xingchen na hindi nararapat na magpakita ang mga tao nila, para kaming mga Galaxy Nobles, magkagulo, tama. Kung gayon, ano sa palagay mo ang mangyayari kung babalik kami at iulat si Li Tianxing? Ang resulta. Hinawakan ni Feng Wuan ang kanyang baba, ang resulta ay kung paano tayo nakabalik na buhay ay tiyak na tatanungin ng malinaw. Tama, tumango si Jiang Chenzo at sinabi, ganun nga. Halika na, tiyak na malalantad ang pagsasanib ni Dali sa Emperor Gu. Sa kasong ito, hindi mahuhulaan ang kahihinatnan. Sa init ng ulo ng Presbyterian Church, mas gugustuhin nilang pumatay ng 1,000 nang hindi sinasadya kaysa pabayaan ang isa, hindi alintana kung ang kanilang tunay na pagkatao ay gugustuhin na mawala sa kanya o hindi. Nang Dali sa lalong madaling panahon. Ang sinabi ni Jiang Chenzo ay hindi walang batayan. Si Hong Dali ay sumanib sa Golden Emperor Gu. Sa pinakamainam, makokontrol ni Hong Dali ang Zerg pagkatapos ng pagsasanib. Sa pinakamasama, kaya niyang kontrolin ang Zerg para pumatay ng mga tao. Mayroong halos 50% pagkakataon, ngunit hindi kailanman papayagan ng Presbyterian Church na mangyari ang mga aksidente. Pagkatapos ng lahat, iyon ay magiging masyadong mapanganib. Tiyak na isang kapahamakan para sa kalawakan ang makahanap ng isang Starry Sky Knight na maaaring kumonekta sa Golden Emperor Gu at maging napakalakas. Sa harap ng ganitong sitwasyon, natural na alisin ang posibilidad na ito sa lalong madaling panahon. At isa pang punto ay nabigo ang pagsasanib ni Hong Dali at siya ay namatay. Ito ang panahon kung kailan mahina ang Golden Emperor Gu. Gaano man ito pinag-aralan ng Elders Council, ligtas na magpadala ng pinakamalakas na fleet sa lalong madaling panahon upang patayin ang Golden Emperor Gu. Hindi kami naghahanap ng merito ngunit hindi naghahanap ng kasalanan, kaya sinabi ni Jiang Chenzo na dapat pag-aralan pa ang bagay na ito. Ito ay lubos na posible. Mabilis na naunawaan ni Yin Tianzang ang koneksyon, kaya labis din siyang nanlumo, ngunit si Dali ay ang aking mabuting kapatid, at tila ang kanyang integrasyon sa Emperor Gu ay medyo maayos sa ngayon. Wala akong nararamdaman. Mayroon bang anumang espesyal na pagbabago? At nakikita mo, hindi ba madaling kausap si Sister Ji Zining? Pakiramdam ko ay magsisimula na ng digmaan ang Presbyterian Council. Sa palagay mo ba ay pakikinggan ng Presbyterian Council ang iyong opinyon?
Malungkot na sinabi ni Jiang Chenzo, maging ang aking lolo ay hindi pabayaan si Dali ng ganoon kadali, tama ba? Talaga, nakasimangot si Feng Wuan at sinabi, sa totoo lang, medyo hindi ako sigurado ngayon. Ano ang tingin mo kay Dali? Paano kung ang personalidad ay nagbago ng gusto pagkatapos ng pagsasanib? Ang Golden Emperor Gu ay pinagsama sa isang Starry Sky Knight. Ayon sa lalaking may puting balbas, ito ang pinakamataas na nilalang sa buong universo. Talagang isang saksak, hindi kasing simple ng pagkakulong. Hindi ito mangyayari. Sa pagsasalita tungkol dito, sigurado si Jiang Chenzo, hindi ba sinabi ni Dali noon na kung hindi ka mawawalan ng pamilya, mamamatay ka? Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero at least makikita na kung gusto niyang mawala ang pamilya niya, kailangan niyang mabuhay sa ating mundo ng mga tao, para hindi niya tayo madaling atakihin. Ang taong ito ay may napakaraming mga lihim sa kanya, ngunit hindi ko naaalala ang mga sekreto ng mga tao sa paligid ko na kaya kong matindaan ang lahat ng mga tao sa kanya, ngunit hindi ko naaalala ang lahat ng mga lihim sa kanya. Sa tingin niya ay napakaliit ng posibilidad na maging isang Verdugo. Ang matatalo ay mamamatay. Sigurado si Jiang Chenzo tungkol dito. Okay, kung manalo ka, magsugal tayo. Tiningnan ito ni Feng Wuan. Sa pagtingin sa enerhiyang hiyas sa kanyang kamay, tumanggaw siya ng mariin, sa tingin ko kung tataya tayo kay Dali, malaki ang pakinabang kung mananalo tayo. Sabihin mo sa akin, mayroon ka bang magandang mungkahi? Mga mungkahi. Ngayon lang talaga ako nakaisip. Pinag-isipan itong mabuti ni Jiang Chenzo at biglang tumawa. Pinagsama-sama niya sina Yin Tianzang at Feng Wuan at Bam Ulong, kaya natin. Gawin ito at ito. Mabilis na lumipas ang oras, at 4 na araw ang lumipas sa isang kisap mata. Nakaraan. Sa oras na ito, ang kalusugan ni Hong Dali ay malapit ng bumaba, na may 20 puntos na lamang ang natitira. Nang makita na sa isa pang 10 oras, magiging vegetative state ang Hong Dali. Diyos ko, hindi pa ba sila nagsisimulang mawalan ng pera? Napasigaw si Hong Dali, hindi na ako makatagal. Nag-aalala rin si Tang Moxon, Dali, kumusta ka dyan? Makakapit ka pa ba? Bubay Jia, kumapit pa rin ako. Halos hindi na may angat ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, nagagawa ko pa ring igalaw ang aking bibig, ngunit ang aking buong katawan ay nanghihina. Diyos ko, kailangan talagang maging alibughang si Hong Dali para mabuhay. Nagulat si Tang Moxon at nag-aalalang sinabi, ano ang dapat nating gawin? Hindi alam ni Sister Xiaoyi at ng iba pa kung nasaan sila ngayon. Kung gayon, hihintayin ko na lamang na mamatay. Parang naiiyak si Hong Dali, damit sinong mag-aakala na mangyayari ang ganoong bagay. Mawala ng 1 punto sa kalusugan sa 1 oras, itong sampi na emperador na si Gu, ang sinumang maghihintay sa akin na lumabas ay kakainin ka. Ngunit gaano man siya kalupit, kailangan niyang makaalis, kaya labis na nanlumo si Hong Dali. Damn it, I'm still a virgin. Hindi pa nga ako nakakagamit ng ganoon kalaking ibon. Kapag nakalabas ka, dapat mong subukan ito Nataranta, ang huling pumasok sa isip ni Hong Dali ay ang kaisipang ito. Kabanata 828, napakaganda ng mga bagay sa mundo. Upang sabihin na ang mga bagay sa mundong ito ay mahiwagang, ito ay lampas sa pangunawa. Nakita ni Hong Dali na malapit ng hamina ang kanyang kalusugan, ngunit sa kritikal na sandaling ito, may tumulong talaga sa kanya na malutas ang krisis. Ang mga bagay ay kailangang magsimula sa simula. Malapit ng maging vegetative state ang Hong Dali, at sa kabilang banda ay ang sentro ng Galaxy Alliance. Sa isang high-end na club sa pangunahing lungsod ng Shinra, ang mga peripheral nobles na dati ay nagbebenta ng lahat ng kanilang alibughang ari-arian kay Hong Dali ay isa-isang nakaupo upang talakayin ang mga bagay. Isang tao ang nagsabi, Hoy, magkano ang nakuha mo sa mga ari-arian na ibinenta mo kay Hong Dali, ang alibughang anak na iyon? Sumagot ang isa pang tao, nakuha ko lang ang unang batch ng pagbabayad, at sa totoo lang, hindi gaanong. Wala kang magagawa tungkol dito, sino ang tumatawag? Napakaraming tao ang nagbebenta nito ng sabay-sabay, at walang makakaisip ng ganoon kalaking pera ng sabay-sabay, di ba? Kaya't ibinenta ko ang aking ari-arian sa halagang 21 milyon na installment, at nakuha ko lang ang unang batch ng mga pondo. Higit sa 1 milyon ay hindi pa sapat para saktan ang iyong mga ngipin. Ang pangatlong tao na si Lian Lian ay tumanggo, oo, ang sa akin ay higit pa, 33 milyon, ngunit ang unang batch ng 3 milyon ay hindi nakarating. Malapit na ang pagtatasa. Mahirap makalibot sa ganoong kaliit na halaga ng pera. Sa pagkakataong ito, tumanggo ang unang tao, medyo nanlumo ang kanyang ekspresyon, ako rin, ang sa akin ay 28 milyon, at ngayon ko lang nabawi. Mahigit 2 milyon na lang. Bagamat nabenta na itong nalulugi na ari-arian, medyo mapapabuti pa ang performance namin, pero kung maibabalik natin ang lahat ng pera, maaari tayong bumalik at ang resulta ay magiging mas mabuti. Sinabi niya na pumatay siya, at alam niya kung kailan siya sumunod sa Masters. Pabalik. Oh, gaano kasaya kung makakakuha siya ng higit pa. Hinawakan ng pangatlong tao ang kanyang baba at biglang sinabing, paano natin gagawin ito? Mas mabuting mag-strike muna. Habang wala siya, pumunta tayo sa Lord's Mansion at maghanap muna tayo ng accountant para maglaan ng pondo sa atin.
Anyway, nandito na ang kontrata, para mabigyan natin siya ng discount pagbalik niya. Mas mabuti na kaysa maghintay. Di ba? Paulit-ulit na tumango ang pangatlong tao, oo, mas mabuting maglabas ng pera ngayon kaysa maghintay hanggang matapos ang pagtatasa ng promosyon, pagkatapos ay malamig ang mga pipino, kahit na ito ay mas mahusay kaysa sa nakasulat sa kontrata. Marami pa ring pera, ngunit hindi gaanong saysay. Tama. Sumang-ayon ang unang tao, iyan ay makatuwiran. Tara na agad. Pupunta tayo sa ang Lord's Mansion kung saan matatagpuan ang Yin Lai Yang. Ilang peripheral nobles ang pumasok sa mansyon ng Panginoon. Dumiretso sa opisina ng accountant. Ang mga taong ito ay mukhang mga magnanakaw, maliban kung hindi sila nakasuot ng itim na maskara. Sa totoo lang, nagsapalaran sila at halos itapon ng mga gwardya nang dumating sila. Sa kabutihang palad, ang mga alaala ng mga gwardya ay medyo maganda. Naalala ng ilang mga tao ang kanilang mga mukha, kaya't hindi sila natuwa. Mr. Accountant, sabi ng isa sa mga peripheral noble sa mahinang boses, marami sa aming mga ari-arian ang naibenta sa Hongdali, ang peripheral. Noble, gusto naming mag-withdraw ng ilang pondo ng maaga. Siguro kung makakatulong si Mr. Accountant. Matapos marinig ang kanyang mga salita, bahagyang nag-alinlangan ng accountant, napirmahan na ang kontrata mo, di ba? Wala tayong magagawa. Kung tutusin, kailangan nating sundin ang mga patakaran kapag nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Hindi biro ang paglabag sa mga patakaran. Hindi, ang paligid noble ay maingat na tumingin sa paligid, na tila siya ay isang magnanakaw. Maaari lang natin itong bilangin bilang advance, at maaari din tayong magdusa ng kaunting pagkalugi, tulad nito. Mag-advance tayo ng 4 na buwan. Hindi. 3 buwan. 3 buwan na lang. Mr. Accountant, 2 lang ang maaaprubahan mo. Well, 3 buwan lang naman. Hinawakan ng accountant ang kanyang baba, ngunit maaari mong isaalang-alang ang pag-advance. Mga pondo. Dapat nating bigyan si Mr. Dali ng kaunting kabayaran, di ba? Bagamat siya ay isang aliberga, siya ay matalik na kaibigan pa rin ng ating Panginoon, si Master Tianzang. Kung lihim ko siyang dayin, ito ay magiging isang malaking problema. Bagamat sinabi niya, kung tutusin, medyo relaxed ang tono niya. Nang makitang may pagkakataon, mabilis na nagkondisyon ng peripheral noble, iyon na nga. Ililibre namin siya sa 1 buwang pondo. Tatanggapin lang namin ang kanyang pondo sa loob ng 11 buwan. Sa ika-12 buwan, kahit friendly sponsorship, paano na? Napakasimple lang ng ibig niyang sabihin. Halimbawa, kung ang orihinal na bayad ay 3 milyon sa 1 buwan, ito ay magiging 36 na milyon sa loob ng 12 buwan. Kapag naisip niya ang kondisyong ito ay katumbas ng pagbabayad ni Hongdali ng 33 milyon, na nagtitipid ng 3 milyon sa loob at labas. Bueno, ito ay isang bagay na maaari nating isaalang-alang, nag-isip sandali ang accountant. Sa pangkalahatan, win-win situation ito. Si Hongdali ay gumastos ng mas kaunting pera, nakakuha ng ilang mga benepisyo, at nagawang mapabilib ang iilan sa kanyang harapan. Ang paligid nobles ay nasiyahan na ang deal ay medyo isang bargain. Pagkatapos ay tingnan natin, ang accountant ay tumango, si Master Dali ay nakikipaglaban sa Zerg sa labas, kaya ang kanyang account ay kasalukuyang hawak ng Galaxy Bank. Kailangan ko munang makipag-usap upang makita kung mayroong anumang mga pondo sa account. Kung mayroon, ito ay magiging medyo simple. Kung hindi, ito ay magiging mas mahirap. Kailangan mong dumaan sa mga pamamaraan ng pautang. Kung gayon, ang lahat ng mga kondisyon ay hindi magagawa ayon sa kasalukuyang mga kondisyon. Ang pautang ay napakahirap. Mga maharlika sa paligid o iba pang bagay. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa Zerg. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang desperado na negosyo, kaya ang kanilang mga bank account ay pansamantalang pamamahalaan ng Galaxy Bank. Sa ganitong paraan, maiiwasan nila ang gulo na tuluyang mawala ang kanilang account kung may mangyari sa kanila na hindi inaasahan. Bilang head accountant ng Galaxy Noble Lord's Mansion, maaari niyang pansamantalang pakilusan ang mga pondo ng taong ito para harapin ang ilan sa mga bagay na naiwan niya. Halimbawa, kung ang taong ito ay may utang sa ibang bansa, ang accountant ng Galactic Noble ay makakatulong sa kanya na pangasiwaan ang pagbabayad. Siyempre, ang pinakamahabang ganoong yugto ng panahon ay 1 taon. Kung walang balita tungkol sa taong nakipaglaban sa Zerg sa loob ng 1 taon, ang account ay mapifreeze at ang mga kamag-anak ay kokolektahin mamaya. Oo, alam nating lahat ito. Sinabi ng peripheral noble, ngunit sa katunayan ay hindi siya sigurado. Kung talagang walang pera si Hongdali, masisira ang plano nila. Nagsimulang makipag-usap ang accountant. Accountant, sir, ako si Matt, ang accountant ng Lord Yin Lai Yang's mansion, isang galactic noble. Please help me check the balance of Hong 123456876543188888888 account. Salamat. Mabilis na nakatanggap ng mensahe ang staff doon, mahal na Ginoong Matt, kumusta? Ang balanse ng account na yung inusisa ay mayroon pa ring 85,621,000 Galaxy Coins na magagamit para magamit. Higit pa. Magkano? Higit sa 85 milyon.
Nanlaki ang mata ng lahat ng naruroon. Si Hong Dali, na isang alibughang tao, ay mayroon pa ring higit sa 85 milyon na natitira. Ano ang ginagawa ng bagay na ito? Ninakawan ba niya ang Galaxy Bank? Alam mo, ang balanseng ito ay ang natitira sa kanya pagkatapos na gastusin ang lahat ng kanyang pera. Sa ganitong paraan, hindi ba? Sa katunayan, ito ay medyo maganda. Kung walang aksidente sa mundo at gumastos si Hong Dali ng higit sa 70 milyon sa pag-upa ng sasakyang pangtransportasyon, ang bilang dito ay magiging 9 na numero. O Diyos ko, ang sabi ng accountant na si Matt Everyone is stunned, ito ay talagang hindi isang ordinaryong mayaman na tao, so much. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Nang dumating sila, ang mga maharlikang galactic na ito ay natakot na sila ay kukuha ng masyadong maraming pera at si Hong Dali ay walang sapat na pera. Ngayon ay tila masyadong magalang si Dam Juby at dapat ay bawiin ito ng kalahating taon. Okay, thank you, direktang pinatay ni Matt ang komunikasyon. Napakaraming pera ni Hong Dali. Kung makumplito ang deal na ito, maaari siyang kumita ng higit sa 1 milyon nang walang nakakapansin. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ang gusto mo at ako, at walang naghihirap. Matapos mabilis na makumplito ang mga formalidad, nakangiting sinabi ng accountant na si Matt, okay, kung mayroon kang gagawin sa hinaharap, maaari kang pumunta anumang oras. Walang problema, hahaha. Pagkaalis ng mansyon ng Panginoon, nagtawanan ang ilang peripheral nobles. Hindi sila pumayag. Talagang mayaman ang Hong Dali na ito, haha. Sa pagkakataong ito, napakalaki na ng ating pagunlad, at cash lang ang lahat. Kung ang perang ito ay gagamitin sa ating industriya, tiyak na tataas ang ating performance ng ilang porsyentong puntos. Hindi bababa sa ang mga resulta ay magiging mas mahusay sa oras na iyon. Oo, salamat Hong Dali, ang alibughang anak, kung hindi, kami ay nasa ilalim ng matinding panggigipit laban sa mga taong nasa ibaba. Sino ba ang nagsabing hindi? Siya talaga ang maswerteng general natin. Sa sinag ng Golden Emperor Gu. Hahaha. Hindi ko alam kung sino ang napakalakas. Binigyan niya ako ng mahigit 22 milyon yuan sa isang iglap. Ito talaga ang maswerteng general ko. Tuwang-tuwang sumayaw si Hong Dali sa sinag, wahahahahahaha. Damn it, ako, ang pinakaalibughang anak sa universo, ay nabuhay muli. Ha. Delikado talagang sabihin. Nakita ni Hong Dali na ang kanyang kalusugan ay bumaba sa ibaba ng 10 puntos, at siya ay naging isang vegetative state. Ang kanyang enerhiya ay halos kasing manipis ng isang sinulid na sutla. Mas marami siyang nawawalang hangin kaysa pumasok, at nawalan pa siya ng malay. Bilang isang resulta, sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang sistema ay biglang tumunog ng ding, at unang dumating, ang kasalukuyang alibughang mga punto ng host ay maaaring ipagpalit para sa mga puntos ng katangian, 224 na puntos. Pagkatapos ay napakamaalalahanin ng system at direktang idinagdag ito. Ang katangiang pangkalusugan ay tumaas. Kaya nabuhay si Hong Dali at sumipa muli sa isang iglap. Paano ko sasabihin sa ibang paraan, ang mga bagay sa mundo ay napakaganda, salamat sa Diyos, salamat sa lupa, at salamat sa mga maswerteng general na tumulong sa amin na mawala ang aming kapalaran. Dali, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tumingin si Tang Moxen kay Hong Dali sa langit at gulat na sinabi, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Wahahaha. Zinkson, mahal kita. This time, close call na talaga. Buhay pa at wala na sa panganib, ipinagmamalaki ni Hong Dali kaya sumigaw siya ng buong puso, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko ang lahat, hahaha. Nabuhay ako muli. Ang bastard na ito, tuwang-tuwang sabi ni Tang Moxen. Pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at kinusot ang kanyang cute na maliit na ilong, lagi siyang nalilito, pero okay lang ito. Ito ang Hong Dali na pamilyar sa akin, hehe. Kabanata 829, hatiin. Young Master, okay ka lang ba? Sa oras na ito, si Zhang Yi ay nagmamadaling lumapit at nagtaas ng kanyang ulo ng buong tapang, Young Master, ikaw, okay ka? Okay lang ako, hahaha. Tuwang-tuwang sinabi ni Hong Dali, Sister Xiaoyi, mahal din kita hanggang kamatayan, hahaha. Sister Xiaoyi. Ikaw, agad na nahihiya si Zhang Yi at muling tumakbo palayo sa isang kisap mata. Ang bastos na ito. Mula sa malayo, si Ji Zining, na nanunood kay Xiao Baiheko na nagsasanay ng Fierce Light Xingxie record, ay bamulong ng masama, hindi ako magseryoso buong araw. Masyado akong hindi mapakali. Mas mahusay siya kaysa sa aking Han. Iba talaga. Sa oras na ito, si Xiao Baiheko ay nagsasanay ng 6 na galaw sa Fierce Light Xingxie Luo, kabilang ang paglambot, paglaslas, matigas, martial arts na hakbang, pagtama ng chi, at pagluhod. Nagsasanay talaga ang maliit niyang katawan. Ito ay nakaistilong. Biglang ngumiti si Ji Zining, pagkatapos ay walang magawang umiling, at sinabing, ngunit, ang swerte ng bastard na ito ay mas mabuti kaysa kay Han Tian. Oh, mas mabuti kaysa kay Han Tian. Ngayon ay mayroon siyang unang katangian. Sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Hong Dali sa pagkakataong ito.
Mayroong 224 na attribute points. Pagkatapos mapunan muli ang kalusugan ay aabot sa 100 puntos, na mag-iiwan ng 132 puntos ng katangian bilang mga reserba. Kung gagawin mo ang lahat, maaari kang tumagal ng higit sa 200 oras at halos 300 oras. Sa pagkakataong ito, mas magiging relaxed ka. Kayong mga bastos, bulong ni Hong Dali, sasayangin natin ang ating buhay, mas mahalaga ang ating buhay, ha 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 ha. Sa universo, nasa spaceship si Jiang Chenzo at ang iba pa. Sa oras na ito, ang spacecraft na kanilang sinasakyan ay bumagal at patungo sa Beta Star. Sa katunayan, ayon sa naisip ni Yin Tianzang at Feng Wuan, kailangan nilang bumalik at direktang aidmanda si Li Tianxing. Ngunit tama si Jiang Chenzo, okay lang na aidmanda si Li Tianxing. Ngunit ang problema ay hindi paparusahan ng Elder Council si Li Tianxing. Sa karamihan, ito ay isang panahon ng pagkakulong, at maaaring hindi sila gaanong tumutok sa pagsasanay sa hinaharap. Ngunit pagkatapos, hindi maipaliwanag ni Jiang Chenzo at ng iba pa kung paano sila nakatakas. Kahit na maipaliwanag nila ito, malamang na malantad sila kay Hong Dali sa kabilang panig ng mundo, pati na rin ang Blade Queen na si Jiang Chenzo at ang Golden Emperor Gu. Iyan ang karaniwang maliit na pakinabang, at talagang hindi mo magagawa iyon. Chenzo, tanong ni Yin Tianzang sa mahinang boses, nakakainip talaga para sa atin na maupo lang sa universo na ito. Paano kung maghanap tayo ng ordinaryong planeta na mapaglalaroan muna? Oo, tumanggo si Feng Wuan. Masyadong boring ito. Ayon sa aming plano, kailangan naming bumalik kahit ilang araw mamaya kaysa kay Li Tianxing. Tinatansya ni Li Tianxing na aabutin ng kalahating buwan o mas matagal bago bumalik sa Beta Star. Kailangan naming manatili ng hindi bababa sa 20 araw. Sa panahong ito, naghahanap kami ng lugar para makapagpahinga muna. Tama, sa totoo lang, ang pananatili sa universo ay talagang nakakainip. Hindi maginhawang gumawa ng kahit ano gamit ang napakaliit na sasakyang pangkalawakan, at talagang nakakagulo, kaya naisip ito ni Jiang Chenzo. Parin nang mapagpasyang sumang-ayon, bueno, maghanap muna tayo ng isang planetang malilikot. Naalala ko na may malapit na planetang hindi nakatira sa ilalim ng pangalan ko. Bakit hindi tayo pumunta doon at tingnan ang mga tanawin na mas maganda kaysa dito? Mas malakas ang gilid. Mabuti naman. Ang mungkahi ni Jiang Chenzo ay lubos na sinang-ayunan ng dalawa, kung gayon, umalis na tayo. Well, ngayong may patutunguhan na siya, agad na inutusan ni Jiang Chenzo ang kanyang mga bantay, tingnan mo ito. Tingnan mo ang planetang malapit sa akin. Oo. Agad na nagsimulang mag-usisa ang gwardya at mabilis na nakuha ang resulta, ang Hongguang Star ay 120 milyong kilometro ang layo mula rito, na may diameter na 28,000 kilometro at isang lupain. 46%. Antas ng kapaligiran, napakahusay, angkop para sa tirahan ng tao. Oo, mabuti. Pagkatapos matanggap ang resulta, sinabi ni Jiang Chenzo, abisuhan ang kapitan. Bilang karagdagan, maaari mo itong ipadala kaagad. Palihim na bumalik ang mga tao sa Silver Blue Super Planet. Ikaw ang magiging pansamantalang commander doon. Tandaan mo ang inayos ko sa iyo noon. Agad na sumaludo ang gwardya, oo. Sa kabilang panig, ang pagiging ina ni Li Tianxing. Sa itaas. Lahat, huwag magmadaling bumalik sa Beta Star. Humanap muna tayo ng planetang makapagpahinga. Ngayong na-control na natin ang mga bibig ng mga tao sa ibaba, natural na kailangan nating magbigay ng ilang mga pampatamis. Kaya't sa pagkakataong ito ay napakabukas palad ni Li Tianxing, ay explore ang paligid para makita kung may mga planeta. Pumunta tayo doon at magbakasyon muna. Naturally, walang tatanggi sa gayong magandang bagay bilang isang bakasyon. Kaya ang mga salita ni Li Tianxing ay suportado ng lahat, kaya nagsimula ang paghahanap. Hindi nagtagal, malakas na sinabi ng isang piloto, aking Panginoon, may malapit na planetang hindi nakatira na angkop para sa tirahan ng tao, ngunit ito ay ari-arian lamang sa pangalan ni Miss Chenzo. Kami. Sa pangalan ni Chenzo. Li Tianxing tumawa ng malakas, kung gayon, pumunta tayo sa planetang iyon para sa isang magandang bakasyon. Makakapagpahinga ang lahat ng mapayapa. Maaaring namatay si Jiang Chenzo sa pakikipaglaban sa Zerg. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 5 bilyong Zerg. Kahit na ang balita ay pinutol, ang posibilidad ng kaligtasan ay dapat na 0. Dahil patay na siya, hindi mahalaga kung sino ang may-ari ng planetang ito. Punta tayo sa Hongguang Star. Malakas na sinabi ni Li Tianxing, pagdating namin doon, dapat magpahinga ang lahat ng ilang araw at maglaro na lang ng may kumpiyansa. Kung makakita ka ng anumang magagandang bagay, pag-aari ito ng lahat, at hinding-hindi ako makikialam. Sa airspace ng Silver Blue Super Planet, sina Li Nianwei, Ling Xiaoyi at ang kanyang partido ay patungo sa pangunahing lungsod ng Shinra sa spaceship. Sister Nianwei, tumingin si Ling Xiaoyi sa Silver Blue Super Planet na papalapit at sinabi sa mababang boses, malapit na nating marating ang pangunahing lungsod ng Shinra. Dapat tayong bumuo ng isang partikular na plano ng aksyon ngayon.
Anuman sa mga ito anumang problema sa isang link ay magdudulot ng malaking problema. Kung tutusin, dahil sa relasyon ng mga tao at Zerg, hindi dapat malantad ang kasalukuyang kalagayan ng Young Master. Nag-cross-arm si Lee Nianwei at tumango. Ngayong nasa panganib ang Young Master at wala na sa atin, oras na para patunayan ang halaga nating lahat. Noon pa man ay pinuprotektahan tayo ng Young Master. Sa pagkakataong ito, turn na natin na protektahan ang Young Master. Ang lahat ay sumigaw ng sabay-sabay, para sa kapakanan ng Batang Panginoon, ang iyong lakas ay magdudulot ng mga himala. Ang slogan ng Hercules Religion ay napaka-decisive. Guro. Si Liang ay mapagpasyang humingi ng mga tagubilin kay Hong Weigyu. Sa kasalukuyan, wala ang Young Master, at kaming mga Alapiers ay kailangang makinig sa mga utos ng Master. Sa makatuwid, kung paano haharapin ang mga sumusunod na usapin, mangyaring hilingin sa Master na magtakda ng malaking patakaran at mga tiyak na estratehiya. Ito ay isang maliit na laban lamang, kung gayon hindi tayo maaaring maging mas angkop. You little bastard, tumingkayad si Hong Weigyu sa lupa at humitit ng sigarilyo, kinukat ang mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay umiling. Ngayong wala na si Hong Dali, siya ang ganap na Gulu God. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nauunawaan na niya kung gaano katumpak ang pananaw ng kanyang anak walang simpleng tao sa grupo ng mga taong na-recruit nitong munting bastard na si Hong Dali. Inisip ko lang itong mabuti, sabi ni Hong Weigyu sa malalim na boses, ang kailangan nating gawin ngayon ay pangunahing isama ang mga sumusunod na punto. Una, ang ating pagkakakilanlan, ibig sabihin, ang ating pagbabalik sa Silver Blue Superplanet, ay talagang hindi natin ito mailantad. Lalo na't hindi natin maaaring ipaalam sa ibang galactic nobles. Kung hindi, tiyak na iimbestigahan nila kung ano ang nangyari sa pagitan natin at ng Zerg. Kaya ang unang bagay ay panatilihing mababa ang profile at lumayo sa mga maharlikang galactic na iyon. Iyon lang. Pangalawa, kailangan naming kumita. Dahil hiniling ni Dali na bumalik kami sa pamilya, may dahilan. Kung maganda ang hula ko, makakakuha din kami ng ilang napakahalagang benepisyo mula sa pamilya. Pera, kaya kailangan naming magsumikap para kumita ng pera. Kami ni Roxy ay maaaring kumuha ng buong responsibilidad para dito, at kami ang nominal na mga special trustees ng Dali Industry. Pangatlo, kailangan nating gamitin ang mga ari-arian na mayroon ngayon kay Dali bilang orihinal na kapital. Simulan muna natin ang pagkilos. Kung marami kang pera, mas malaki ang mawawala sa iyo. Kung kakaunti ang pera mo, mas kaunti ang mawawala sa iyo. Iyon lang. Masasabing ang sinabi ni Hong Weigyu ang pinakamahalagang gawin ng lahat sa kasalukuyan. Ano ang kailangan para maging aliberga? Kailangan may pera. Paano ka mawawala ng kapalaran kung wala kang pera? Kaya ang paggawa ng pera ay natural na nangangailangan ng mga taong dedikado. Sino ang pinakaangkop para sa taong ito? Siguradong si Hong Weigyu iyon at ang kanyang asawa. At pagdating sa pagkawala ng pera, ang mga tao sa paligid ng Hong Dali ay natural na ang pinakamahusay. Okay, sir. Direktang sumang-ayon si Lee Nianwei sa ngalan ng lahat, pagkatapos ay pagdating natin sa pangunahing lungsod ng Shenluo, maghihiwalay tayo. Well, yun lang. Tumango si Hong Weigyu, pagdating natin doon, konti ka ng inayos ni Chenzo bilang bodyguard, siya na ang bahala sa mga kaugnay na bagay para sa atin. Matapos gawin ang pag-aayos, tumingin si Hong Weigyu kay Ling Xiaoyi, Xiaoyi, sabihin mo sa akin ang lahat ng mga ari-arian na magagamit natin kapag nandito si Dali. Tingnan natin kung may bagay na angkop para sa akin. Okay, Master. Dahil ito ang industriya ng istatistika, si Ling Xiaoyi ang pinakamagaling dito. Sa kasalukuyan, ang industriya ni Master Dali ay pangunahing nahahati sa pagkain, pananamit, pabahay, transportasyon at libangan. Sa mga tuntunin ng pagkain, ang Young Master ay nagmamay-ari ng dalawang kumpanya ng pananamit, na parehong nasa bingit ng bangkaruta, at ang kita ay hindi maganda. Pangunahin ang 4 na mga hotel, at lahat sila ay halos hindi nakakabili ng real estate. Isang peripheral noble ang nagkusa na bumili ng isang piraso ng lupa. Ang presyo ng pagbili ay 36 na milyong mga barya ng Galaxy. May isang pabrika ng sasakyang panghimpapawid sa industriya ng libangan, at sa pamamagitan ng paraan, ang Batang Master ay mayroon ding isang pabrika ng pagmimina ng hiyas, ngunit ang industriya na ito ay hindi pa nabubuo, at wala akong anumang partikular na data sa ngayon. Ito ang mga pangunahing industriya sa ilalim ng utos ni Hong Dali. Ang iba pang mga pira-pirasong maliliit na industriya ay malinaw na hindi angkop na magsasangkot ng enerhiya sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, medyo nagsasalita, ang malalaking industriya ay kumikita ng mas mabilis. Bueno, ang mga industriyang ito. Hinawakan ni Hong Weigyu ang kanyang baba, ang mga kumpanya ng damit at hotel ay mas madaling makakita ng mga benepisyo. Bagamat ang mga pabrika ng lupa at sasakyang pangkalawakan ay may mas malaking halaga ng pagunlad, ang dalawang ito ay mas angkop para sa pangmatagalang negosyo. Hindi pa banggitin ang mga minahan ng Gemwell, hindi madaling makakita ng mabilis na resulta sa ngayon. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa dalawang kumpanya ng damit at 4 na hotel muna, at unahin ang iba. Okay, sir. Tumango si Ling Xiaoyi. May iba pa ba? Nag-isip sandali si Hong Weigyu at nagtanong, we now need some primitive capital accumulation. To put it simple, we need a startup capital.
After all, we don't have funds. If we want to operate the company hotel, it will be very hard. It's hard. And the most important thing is that we still need original funds for everyone to spend. Kabanata 830 napakatalino. Mayroon pa ring ilang orihinal na kapital. Hinubad ni Ling Xiaoyi ang dalawang kagamitan, dahil nagmamadali akong umalis sa pagkakataong ito, wala akong dinala na masyadong mahalaga, ngunit lahat tayo ay may mga bagay na itinayo ng Young Master para sa atin. Kung kukuha ka ng kagamitan sa katangian at ibebenta ito sa auction house, makakakuha ka ng maraming pera. Isinuot ito ni Ling Xiaoyi at ng iba pa, ngunit binili ni Hong Dali ang lahat ng isang set ng super grade na kagamitan na may lahat ng katangian at 13 upang mawalan ng pera. Kung dadalhin ito sa auction house. Anyway, walang kakapusan sa pera. Sa oras na ito, isang babaeng dogleg ang nagkusa na humakbang pasulong at sinabing, Sister Xiaoyi, dapat ibenta mo muna ang akin. Walang saysay na suotin ko ito. Ang iba ay sumugod at hiniling na ibenta ang kanilang mga kagamitan. Kung tutuusin, ang lahat ay para sa Young Master, maging ang kanyang buhay ay hindi kailangan, kaya ano ang ibig sabihin ng simpleng kagamitan? Bueno, huwag kayong mabalisa, lahat, nakangiting tiningnan ni Ling Xiaoyi ang bunso sa mga babaeng aso, at sinabing, pagbalik natin, ibebenta ko muna sa iyo ang kay Liu Mei. Ikaw ang pinakamaganda, at wala kang maraming pagkakataon para gumawa ng anuman. Bibigyan kita ng set kapag bumalik na ang Young Master. Ang mga katangian nito ay ang pinakamababa sa kalahati ng iyong kagamitan. 12, kaya hindi gaanong kapansin-pansin at mas ligtas na ibenta. Nagmamadali si Liu Mei. Tumango, magaling, sa wakas ay may magagawa na ako para sa Young Master. Pagkatapos ay ibenta ang akin. Kaya napagpasyahan ng orihinal na panimulang kapital. Ang pangunahing lungsod ng HRE. Pagkarating ni Hong Wigyu at ng kanyang partido sa ground, nag-check-in sila sa street Heberg Hotel na inayos ni Jiang Chenzo para sa kanila. Sa orihinal, nang dumating sina Hong Wigyu at Lan Roxy sa Silver Blue Super Planet na ito sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng labis na pagkagulat. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, ito ay isa lamang pangunahing lungsod ng HRE. Ito ay halos kalahati ng sukat ng langit, na lubos na hindi maisip ng kanilang dalawa na isinilang sa lupa. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang pambihirang panahon, kaya mag-shopping at maglakbay. Maaari lamang itong ipagpaliban. Dahil ito ay pag-aari ng Galactic Nobles, ang Street Heberg Hotel ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang hotel sa pangunahing lungsod ng Shinra. Ang susi ay ang lugar na ito ay sapat na malaki at kahanga-hanga. Mayroong ilang mga talunan na naninirahan dito, ngunit walang magbibigay ng espesyal na pansin sa kanila. Pagdating dito, direktang nag-book si Hong Wigyu at ang iba pa sa ikawalong palapag, na napaka-convenient. Kabanata 8,001, Hong Wigyu at Lan Roxy. Kabanata 8,002, Laboratorio ni Lin Chuyin. Simula noong 8,003, si Li Nianwei at ang mga natalo gayon paman, ang bawat tao ay may silid, na simple ngunit hindi simple. Sa pagbabalik, lahat ay nakapili na ng kanilang mga layunin. Sa makatuwid, pagkatapos na manirahan ang grupo ng mga tao, agad silang nagsimulang kumilos ng hiwalay. Solan Auction House. Nakaupo sa mga upuan sina Li Nianwei at Ling Xiaoyi. Itinaas pa rin ni Li Nianwei ang kanyang mga paa sa mesa ng Goblin Appraiser at galit na sinabi, ibenta ang set ng kagamitang ito sa lalong madaling panahon. Maghihintay kami ng pera. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Isa itong high-end na customer na madalas gumagawa ng malalaking deal. Paanong ang isang Goblin Appraiser ay manggahas na maging pabaya? Desperado siyang tumango, talaga, sigurado. Ginagarantiya namin ang pagbebenta sa loob ng 3 araw. Kami sa Sauron Auction House ay talagang tapat kapag nagnenegosyo. Alam mo ang totoo. 3 araw upang may benta, ito ay sapat na mabilis, agad na umalis sina Li Nianwei at Ling Xiaoyi. Hotel Street Heberg, sa kwarto no. 8,001. Maingat na tiningnan ni Hong Wei Guozai ang impormasyon sa 2 pabrika ng damit at 4 na hotel na pinagsama-sama ni Ling Xiaoyi. Matapos basahin ang lahat ng ito, nagpakawala siya ng mahabang hininga, mukhang may mga prospect ang mga industriyang ito. Mas maganda sila kaysa inaakala. Mas maganda ito. Kung idinisenyo mo ito ng maayos, dapat mayroong maraming potensyal. Sa oras na ito, kinuha ni Lan Roxy ang impormasyon. Tumatawa habang nanonood, Ousjiang Clothing Company, ang presyo ng pagbili ay 8.6 milyon, at kasalukuyang nalulugi ng 120,000 bawat buwan. Ang Needy Clothing Company, ang presyo ng pagbili ay 9.5 milyon, at nalulugi ng 140,000 bawat buwan. Lanway ang malaking hotel ay may presyo ng pagbili na 12 milyon at ang buwan ng pagkawala ng hotel ay 1,000,000. At buwan ng pagkawala ng 220,000, matapos basahin ang lahat ng pangunahing impormasyong ito, ngumiti si Lan Roxy ng napakahirap na halos hindi niya maisara ang kanyang bibig, ang alibughang anak nating ito ay talagang alibughang. Lahat ng mga bagay na ito ay nakolekta niya. Maaari ka pa ring tumawa sa oras na ito, sabi ni Hong Wigyu. Malungkot na sinabi niya, ikaw ba ang kanyang biolohikal na ina?
Bakit napakawalang puso mo? Kalokohan, syempre biological mother niya, hindi na kailangang magtanong. Si Lan Roxy ay hindi masyadong nag-alala, ngunit bamulong, mahal, ikaw naaalala mo pa ba na ang ating kalusugan ay katamtaman lamang noong una? Ngunit biglang isang araw, lahat ng ating mga dating problema ay nawala. Sa oras na iyon, naramdaman natin na ito ay dapat ang alibughang anak ng ating pamilya. Bilang kapalit, tama. Oo, anong nangyari? Kakaibang nakasimangot si Hong Wigyo at biglang hinampas ang hita, kapag sinabi mo iyan, naiintindihan ko. Simple lang ang sinag ng gintong Emperador Gu. Maaapektuhan daw nito ang kalusugan ng mga tao. Kapag hindi natugunan ang mga kondisyon, tiyak na hindi na ito masusuportahan ng katawan sa lalong madaling panahon, di ba? Kung gayon, kung ang isang tao dito ay aliberga, si Dali ay dapat na mabuhay ng malusog, bumaba. Hoy, asawa mo talaga ako. Hinalikan ni Lan Roxy si Hong Wigyo at nakangiting pinuri. Hindi ka takataka na hindi ka nag-aalala tungkol dito, natawa si Hong Wigyo, kung ganoon, bilang mga magulang, natural na kailangan nating magtrabaho ng mas mahirap. Sabihin mo sa akin, alin sa anim na industriyang ito ang pipiliin mo? Damit, sabi ni Lan Roxy nang walang sinasabi, para sa industriya ng pananamit, dapat kong piliin ito. Mayroon pa akong ilang insight. Oo naman, Hong Wigyo. Sumang-ayon ka agad, ako na ang bahala sa 4 na hotel na iyon. Pagkatapos ay tingnan natin kung sino ang kumikita ng mas maraming pera. Walang problema, hehe. Matapos mapangalagaan ang lahat ng mga bagay na kanilang pananagutan, dumating din si Adams, ang escort na inayos ni Jiang Chenzo para pumalit. Hindi siya sumama kay Hong Wigyo at iba pa noon para lang pagtakpan ang mga mata ng iba at maiwasang matuklasan. Ang nangyari sa pagkakataong ito ay hindi mahirap sabihin, madaling sabihin, ngunit hindi rin madali. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi maakit ang atensyon ng mga maharlikang galactic. Ito ang pangunahing prioridad. Tulad ng para sa iba, ang lahat ay napakasimple. Mr. Hong. Naupo si Guard Adams sa sofa sa room 8001, tumingin kay Hong Wigyo, at nakangiting sinabi, sa kasalukuyan, ang mga pansamantalang pagkakakilanlan ng lahat ay naayos na. Ilang mga tao na lumitaw kasama si Master Dali noong nakaraan ay may lahat na may bagong pagkakakilanlan. Bagamat ang pangalan at hitsura ay hindi nagbago, maraming mga tao sa ating Silver Blue na superplaneta, kaya't ang mga tao ay may kaparehong pangalan. Upang gumawa ng isang tunay na pagbabago. Sa Silver Blue superplaneta, ang populasyon ay napakalaki, at ang populasyon ng pangunahing lungsod ng Shinra ay halos kapareho ng populasyon ng langit. Hanggat ang mga pagkakakilanlan ni Li Nianwei at iba pa ay hindi nauugnay kay Hong Dali, isang peripheral na aristokrata, alam ng Diyos kung sino ang bahala kung saan sila tumakas. Hanggat makatwiran ang kanilang pagkakakilanlan, walang magiging problema. Kaya sa pagkakataong ito, ang pangunahing bagay na hinarap ni Guard Adams ay ang usapin ng pagkakakilanlan. Mr. Hong, ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlan ay mga talento sa negosyo na nagmula rito mula sa planetang Mono sa ating kalawakan upang tulungan si Young Master Hong Dali, na gustong sakupin ang Zerg, na pamahalaan ang kanyang industriya. Si Miss Li Nianwei at ang iba ay mula sa isang mayamang pamilya sa planetang Meno, at pumunta sila rito upang umunlad. Ang lahat ng mga maharlika sa paligid ay lalabas upang sakupin ang Zerg. Pagkatapos ng lahat, para sa mga tao sa universo, ang Zerg ay ang walang hanggang mga kaaway ng sangkatauhan. Kung mas mataas ang iyong katayuan, mas kailangan mong labanan ang Zerg upang makakuha ng mga puntos ng merito ng militar. Sa ganitong paraan lamang maaari kang makakuha ng pagkilala mula sa iba at umasenso sa mas mataas na posisyon. Ang uri ng tao na lumalaban lamang sa loob at tinatakot ang Zerg sa kanilang paningin ay hindi kailanman igagalang ng mga tao. Habang sinasakop nila ang Zerg sa labas, ang industriya sa Silver Blue superplaneta ay natural na nangangailangan ng mga tao upang pangalagaan ito. Kung hindi man, mabilis na nagbabago ang merkado. Kung hindi tayo babalik para manguna sa loob ng isang buwan o ilang buwan, hindi ba't ang lahat ng industriya dito ay malugi? Sa makatuwid, ang pagkakakilanlan na itinalaga ni Guard Adams kay Hong Wigyo at sa iba pa ay makatwiran at hindi nakakagambala, at tiyak na hindi magpupukaw ng hinala ng sinuman hindi bababa sa, tiyak na hindi ito makakaakit ng atensyon ng mga maharlikang galactic. Dapat mong malaman na ang bilang ng mga maharlika sa galactic ay napakabihirang, at mayroon lamang 2 pamilya sa isang pangunahing lungsod, kaya sa bagong pagkakakilanlan na ito, maliban kung may kagimbal-gimbal na mangyari, tiyak na walang malaking problema. Well, maraming salamat, Mr. Adams. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Hong Wigyo, natatakot akong marami akong troublemayan si Mr. Adams sa mga sumusunod na kaugnay na usapin, kaya pagtiisan mo ako. Haha, masyadong magalang si Mr. Hong. Ngumiti si Adams at sinabing, dahil kaibigan ng binibini ko si Young Master Dali, natural lang na mga tungkulin niya ito, at hindi kailangang masyadong pagsasalita ni Mr. Hong. Siya nga pala, tinapos ni Adams ang mga salitang ito, at pagkatapos ay sinabi, sa pagpunta dito, partikular na hiniling ni Miss Chenzo na ayusin ang mas magandang pagkakakilanlan para makasali si Miss Nianwei sa The Voice of the Galaxy. Sabi niya at naglabas ng sign, ito ang Shinra namin. Ang identity card ng 98th singer sa pangunahing lungsod ng Galaxy Good Voice.
Nasa ibaba ang rankang niya, at hindi na kailangan pang makipagkumpetensya, kaya gumamit ako ng maliliit na paraan para makuha ang entry card niya, at ang pangalan niya ay just make the changes and compete directly. Bagamat hindi niya ito nasabi ng malinaw, halatang halata na marahil ay nakakuha ng maraming pera ang taong ito. Okay, natural na naunawaan ni Hong Wigyu ang nangyayari at agad na tumango, "Excuse me, Mr. Adams. Napakahusay pa rin ng ating Nianwei na kakayahan sa pagkanta. Naniniwala akong magkakaroon siya ng magandang resulta." Pagkatapos ay hilingin ko ng maaga si Nianwei. Nagtagumpay si Miss. Sa kabilang panig, sina Ling Xiaoyi, Li Nianwei at iba pa ay nagtipon at nagsimulang magpalitan ng impormasyon na kanilang nakuha. Sinabi ni Ling Xiaoyi, "Kasalukuyan kaming nasa ika-88 na distrito ng pangunahing lungsod ng Shenluo. Napakalayo nito mula sa mga mansyon ng dalawang maharlikang Panginoon sa Galactic. Ito ay napakaangkop para sa ating mababangki na alibughang pag-unlad." Oo, titig ni Li Nianwei, pangunahing tinuon niya ang Galaxy Voice, na nagsimula na, "Tinulungan ako ni Mr. Adams na makuha ang identity card para sa kompetisyon. Ako ay nasa ika-78 na ranggo, na medyo mababa sa ranggo, ngunit ito ay maayos. Ito ay nababagay sa akin. Maglaro." End of this chapter.